Kabanata 261. Inihaw siya. Sa tingin ng lahat, ang kilos ni Eric kanina ay parang sadyang bumitaw sa buhay. Nang makita ito ni Mitchell ay mabilis siyang tumakbo para pigilan si Eric. Natatakot siya na baka gumawa na naman ng kalokohan si Eric. President, okay ka lang ba? Mariing nakapikit ang mga mata ni Eric. Walang buhay siyang napahiga sa upuan ng walang reaksyon. Walang kamalay-malay na inilagay ni Mitchell ang kanyang mga daliri sa carotid pulse ni Eric at nakahinga ng maluwag bago siya tumingin kay Kay ng may pasasalamat. Salamat, Young Master Stanton. Siguradong pagod na pagod si Pangulong Ferguson dahil ilang araw siyang hindi nakatulog. Napasulyap si Kay kay Eric na may komplikadong mga mata. Ibalik mo siya. Iwanan mo ang mga tao mo dito para magtrabaho sa akin. Agad namang tumanggo si Mitchell bilang pagsang-ayon. Kung tatanggi rin si Kay sa manpower, kailangan niyang mag-alala kung balatan siya ng buhay ni Eric pagkagising niya. May tinawagan si Kay para sunduin siya, ibinaba niya ang telepono, at nakita niya si Mitchell na tila nag-aalangan na magsalita. May mali ba? Napaawang ang labi ni Mitchell at nag-isip bago ibinuka ang bibig. Young Master Stanton, alam ko na ngayon mo lang sinabi ang lahat ng iyon dahil gusto mong umatras si President Ferguson. Tumalikod si Kay. Hindi mahalaga kung nahulaan o hindi ni Mitchell ang kanyang intensyon. Si Kay ay hindi santo, ngunit hindi siya ganoon kalupit na panoorin si Eric na nag-aaksaya rin sa kanyang sarili. Nagpatuloy si Mitchell, pagkatapos ng hiwalayan nina Pangulong Ferguson at Miss Stanton, pinag-isipan niya ang nakaraan. Palagi siyang nasasaktan mula noon. May ilang hindi pagkakaunawaan na hindi niya sinasadyang idulot, ngunit hindi direktang sinaktan ng mga ito si Miss Stanton. Palagi niyang gusto para makabawi, bagaman walang kabuluhan. Ngunit si Young Master Stanton, si Pangulong Ferguson ay hindi kailanman nagkukunwari ng kanyang mga damdamin kay Miss Stanton. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mitchell na lumampas siya sa kanyang mga hangganan at sinabi ng sobra. Kung narito si Miss Stanton at narinig ang mga salitang iyon, ano ang kanyang mararamdaman? Natahimik si Kay ng ilang segundo. Gayunpaman, hindi siya nanatili at pumunta sa kabilang helicopter na dumating para sunduin siya. Nang marating ni Kay ang isang pampasaherong barko sa ibaba, tumangala siya sa langit. Kailangan niyang aminin na kung hindi dahil sa dami ng nangyari sa pagitan nina Eric at Nicole, magiging match made in heaven ang dalawang iyon sa bawat aspeto. Sa kasamaang palad, nag-uumapo sa kalungkutan ang dibdib ni Kay. Hindi mahalaga kung may nararamdaman o wala si Eric para kay Nicole dahil hindi na siya babalik. Nakatayo si Kay sa kubyerta, hindi pinapansin ang lamig habang ang hanging dagat ay tumatama sa kanyang mukha. Ang gwapo at walang kapintasang mukha na iyon ay namutla at bahagyang nabugbog ng hangin at araw. Ang kanyang pares ng dating kumikinang na mga mata ay namumula na sa kalungkutan. Sa isang isla na 1,000 nautical miles ang layo. Dahan-daang iminulat ni Nicole ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga mamasa-masa na dahon na nagkalat sa lupa. Nalaman niyang hindi na siya makagalaw dahil nakatali siya ng kung ano. Paglingon niya, nakita niya ang isang katutubo na nakasquat sa tabi niya, sinusuri siya. Iba't ibang kulay na marka ang gumuhit sa kanyang maitim na balat. Hindi napigilan ni Nicole ang gulat na sigaw. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Nakahubad siya ng dibdib at mahaba at magulo ang buhok. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga alahas na parang buto ng hayop, at may mga bilog na dahon sa paligid ng kanyang ibabang bahagi ng katawan. Nanginginig sa takot si Nicole. Isang ngiti ba iyon ng kamatayan? Napaupo siya sa takot at lumayo sa kanya, pinagmamasdan ang kanyang paligid. Nasa isang simpleng kubo na hugis tolda na gawa sa maraming sanga at dahon. Ang mga sanga ay pareho sa pinakakaraniwang uri ng mga puno sa gubat. Ang curve din ng mga sanga ay napaka-flexible, at ang mga siksik na sanga at dahon na nakasalansan sa bawat patong ay pinipigilan ang hangin at ulan. Gayunpaman, maliit ang espasyo at walang bentilasyon. Ito ay mamasa-masa at madilim sa loob. Mapatla at miserable ang matamlay na mukha ni Nicole. Ang pakiramdam ng pagiging malamig, nauuhaw, at nagugutom ay lalong hindi matiis sa kanyang paggising. Naipit pa rin ako sa maling lugar na ito. Napakahigpit ng pagkakakuyom ng kanyang mga daliri kaya namuti ang kanyang mga daliri. Humakbang ang lalaki para hawakan siya, ngunit tumili si Nicole at umiwas. Nang lumingon siya,
nakita niya sa hindi kalayuan ang 12-dosenang magkakasuot na lalaki. Sila ay tumingin mabangis na may malalim, nakausli na mga tampok. Kamukha sila ng mga katutubo na nakita niya sa mga dokumentaryo. Lalong lumalim ang tibok ng puso niya na parang nahulog sa bangin. Saan ako? Nang makita ni Nicole ang sitwasyon, isang matinding lamig ang bumaba sa kanyang gulugod. Ito ba ang mga taong nagdala sa akin dito sa pamamagitan ng aking mga paa? Ang mga tao ng tribo ay nagpatong ng panggatong sa harap nila. May isang malakas na lalaki na kamukha ng kanilang punong nakaupo. Ang iba ay kumuha ng maliliit na piraso ng kahoy at ipinahid ang mga patpat sa isang makapal at tuyo na troso. Hindi nagtagal, nagsimulang umusok ang ilalim ng stick. Habang unti-unting lumaki ang apoy, inilagay ito sa isa pang tumpok ng mga tuyong dahon. Agad na kumalat ang apoy habang mabilis na nasusunog ang mga panggatong. Nagpapahid ng mga stick para sa apoy. Isang primitive civilization. Hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha ni Nicole. Siguradong pinaglalaroan ako ng Diyos ng malaking kalokohan. Kabanata 262. May sintas siya. Ayaw ni Nicole na manatili sa kamatayang ito ng ilang sandali pa. Bago pa siya tuluyang lumubog sa kawalan ng pag-asa, nakita niya ang isa sa matipunong lalaki na nakaturo gamit ang daliri nito sa direksyon kung nasaan si Nicole. Pagkatapos, itinuro niya ang apoy at ang kanyang bibig, na gumagawa ng kilos na kumakain. Kahit na ang isang tanga ay makakaunawa kung ano ang ibig sabihin nito. Iiho siya ng mga katutubo na ito. Anong bulok na swerte? Nanginginig sa gulat si Nicole at itinaas ang mga mata para tingnan ang lalaking nakatingin sa kanya. She revealed a smile na mas masahol pa sa pagsimangot. Sorry for the trouble. Bye now. Gamulong tumayo si Nicole at tumakbo, ngunit bago pa siya makahakbang, natapilok siya at nahulog sa maraming patpat at sanga na nagkalat sa lupa. Siya ay nahihilo at nilalagnat, at bahagyang gumaan ang pakiramdam pagkatapos ng ilang pagtulog. Pagkatapos ng pagkahulog, ang kanyang isip ay naging ganap na blanko. Napahiga si Nicole sa lupa at matagal na hindi bumalik sa kanyang katinoan. Nakita ng isa pang lalaki ang sitwasyon at pinuntahan ang isa pang lalaki na nakasuot ng sapatos, nagbubulungan at kumakaway. Teka! Bagaman ang sapatos na suot ng lalaking iyon sa kanyang harapan ay natatakpan ng labis na putik na hindi niya matukoy kung ano ang orihinal na hitsura nito, ang mga sapatos ay may mga sintas. Ito ay isang primitive na tribo. Paano siya nakakuha ng sapatos na may sintas? Naningkit ang mga mata ni Nicole. Sa sobrang lakas na wala kung saan, bigla siyang umakyat para hilahin ang sapatos niya. Matangkad at matipuno ang lalaki, kaya paano kaya siya mayayanig ni Nicole? Nakita niya ang malabong trademark. La Sportiva, isang nangungunang tatak ng Italyano sa mundo. Ang kanilang panlabas na kagamitan sa sports ay sikat sa buong mundo. Napadpad din ba dito ang isang tulad ko? Walang malay na tumangala si Nicole para makita ang lalaki. Hindi niya makita ng malinaw ang mga facial features nito dahil pininturahan ito ng maraming marka, ngunit kumikislap ang mga mata nito ng komandat ito at ngumiti sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bigla siyang nagkaroon ng matinding pagkakilala. Ikaw ay isang pekeng katutubo. Bago pa siya makatapos, may biglang lumapit sa kanya at hinayla siya sa braso, kinaladkad siya patungo sa apoy. Never in her wildest dreams did she expect to be roasted and ate by a cannibal tribe. No. Tulong. Napasigaw siya habang dumarami ang nagkukumpulan. Lumingalinga siya at hindi na matukoy kung alin ang pekeng katutubo na nakita niya kanina. Napapaligiran ng makapal na gubat, madilim ang kalangitan, at sa paligid na kadiliman, ang malayong simoy ng dagat ay umuungol na parang isang mabangis na hayop na nakayuko sa dilim, naghihintay ng pagkakataong lamunin ang lahat. Matangkad ang siga ng apoy habang ang grupo ng mga katutubo ay nakatingin sa kanya na parang biktima. Bagamat magkaiba sila ng taas, halos lahat sila ay hubad at madumi. Ang kanilang mga mukha ay pininturahan ng iba't ibang kulay, at ang ibabang bahagi ng kanilang mga katawan ay natatakpan ng isang simpleng palda na gawa sa mga sanga at dahon. Sila ay tumingin lubhang nakakatakot at mabangis. Para silang mga katutubo na sa TV lang niya nakita. Hello. Annyeonghaseyo. Bonjour. Konnichiwa. Hola. Sinubukan ni Nicole na kumustahin sa 16 na wika,
Ngunit ang mga tao sa kanyang harapan ay hindi tumugon at nag-uusap lamang sa ibang wika. Ang kanilang hindi pagtugon ay nawalan ng pag-asa. Nasaan na ba yung peking native na nagsusuot ng sapatos kanina? Hindi alam ni Nicole kung nagkamali siya ng narinig, ngunit sa palitan ng daldal, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tawa. Ang nakakatuwang pagtawa na iyon ay malinaw na isang bagay na maaaring magmula lamang sa mga taong tulad niya sa lungsod. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa isang pares ng maningning na mga mata. Bago siya nagkaroon ng oras para magsaya, binuhat siya ng ilang lalaki at tinungo ang direksyon ng siga. Nakaramdam siya ng sobrang lamig. Isang ideya lang ang tumatakbo sa isip niya. Iiho ba talaga nila ako ng buhay? Ang cannibalism ay labag sa batas. Nanginginig na sigaw ni Nicole nang biglang bumitaw ang mga lalaki at ibinagsak siya sa lupa. Wala siyang pakialam sa sakit na nararamdaman niya. Tatayo na sana siya, nakita niya ang mga lalaking nakapalibot sa kanya habang may hawak na mga sanga na sinindihan ng apoy na pinulot nila sa bonfire. Ang bilog ay maliit, ngunit unti-unti, mas maraming tao ang sumali sa bilog, na ginagawa itong mas malaki at mas malaki. Ang mga katutubo ay may hawak na mga sulo at bumubuo ng isang bilog habang sila ay umaawit at sumasayaw sa paligid niya. Ito ay isang kakaibang tanawin. Lalong nagpanik si Nicole. Sa tuwing susubukan niyang tumakbo palabas ng bilog, iwinawagayway ng grupo ang kanilang mga sulo sa kanya, na pinipilit siyang bumalik sa gitna. Hindi nila siya pinalabas. Habang tumataas ang temperatura, dinilaan ng apoy ang kanyang katawan at ang usok ay naging sanhi ng kanyang walang tigil na pag-ubo. Paikat-ikot na tumatakbo si Nicole. Hindi niya lang alam kung ano ang gagawin. Somebody, iligtas mo ako. Kabanata 263. Bite them yourself. Marahas na umubo si Nicole habang tinatakpan ang ilong at bibig. Si Tiger, na tahimik na naglalaro ng patay, ay kumamaw sa kanyang bulsa. Mama, I searched my database. It's some kind of ancient sacrificial ritual. Nanlamig ang puso ni Nicole sa mga sinabi nito. Mamamatay na ba talaga ako? Tiger, tigre ka, tama ba? Kaya mo bang sugurin at kagatin sila? Natahimik si Tiger ng ilang segundo bago nagsalita ng cute. Binigyan ako ni Molly Stewart ng 20% na pagiging agresibo sa kanyang orihinal na disenyo, ngunit pagkatapos akong i-remodel ng dakilang Diyos na si Maverick, naging 0 ang pagiging agresibo ko. Mama, ikaw mismo ang makakagat at makakagat sa kanila. Hindi nakaimik si Nicole. Haha, ngayon lang ako niloko ng tandang tigre. Tatanungin pa sana niya si Tiger kung saan siya tatakbo nang biglang tumigil sa pagkanta at pagsayaw ang mga tao sa paligid niya. Naging seryoso ang mga ekspresyon nila. Agad na tinakpan ni Nicole ang bibig. Hindi niya magawang mapansin ng mga ito ang presensya ni Tiger. Kung hindi, mawawala pa sa kanya ang nag-iisang tao mas tiyak, tigre na makakausap niya. Noon lang, tumigil ang lahat sa pagsasalita at itinagilid ang ulo para tumingin sa langit na may kakaibang ekspresyon. Napakatahimik at tanging kaluskos lang ng kahoy na panggatong ang maririnig. Ito ay tunog na nakakatakot, at nakakapanginig. Nang sandaling iyon, ang pinuno ng grupo na may hawak na cetro ay umatras ng ilang hakbang, na nagbukas ng isang puwang sa bilog. Pumasok ang isang matandang babae na may kulubot na mukha na may hawak na malaking dahon gamit ang 2 kamay. Tumingin ang babae kay Nicole, inilagay ang dahon sa kanyang harapan, at may sinabing hindi naintindihan ni Nicole. Pagkatapos, itinuro ng babae ang mga bagay sa lupa at bumalik sa kanyang bibig, na gumagawa ng kilos na kumakain. Kinalas ng babaeng iyon ang matitinding sanga na pumipigil sa mga palso ni Nicole, saka naglakad palayo. Ang mga tao sa paligid ni Nicole ay muling nagpabilog sa kanya. Tahimik na napatingin ang lahat kay Nicole sa gitna ng bilog. Hindi mabilang na mga mata ang nakatitig sa kanya na parang mga mabangis na hayop sa dilim. Nagbaba ng tingin si Nicole. Ang nasa dahon ay tuyong karne, tuyong isda, pati na rin ang 2 ligaw na prutas. Kumalabog agad ang tiyan niya. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Napalunok siya ng laway. Dahil sa pag-iingat sa hangin, dinampot niya ang pagkain at pinasok ito sa kanyang bibig. Hindi na kailangang mag-alala kung ito ay may lason o wala. Paano magkakaroon ng mataas na uri ng mga kalakal tulad ng lason ang isang butas ng kamatayan na tulad ng lugar na ito? Sa sandaling ito, si Nicole, na abala sa pagkain,
ay walang pakialam sa etika sa pagkain o sa mga kaugalian sa mesa. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng karne iyon, masarap ang lasa nito na may simple at salted flavor profile. Gayunpaman, iyon ang pinakamasarap na pagkain na nakain niya sa buong buhay niya. Pinagmasdan ng grupo ng mga katutubo ang kanyang nilalamon ang lahat ng nasa dahon at mukhang nasisiyahan. Bigla, bago pa siya makapag-react, pinanood niya ang paghagis nila ng mga sulong sa kanilang mga kamay sa lupa. Sa isang iglap, kumalat ang apoy sa isang bilog at nakulong siya. Natigilan si Nicole. Nanginginig siya habang ang hindi maipaliwanag na lamig ay bumaba sa kanyang gulugod. Ang mga sanga ay isinawsaw sa langis ng isda at nasusunog ng husto kapag sinindihan ito ng apoy. Unti-unting lumalapit ang apoy na mahigit 3 talampakan ang taas, na nagpapaliit ng bilog. Nakakasakal ang usok kaya hindi napigil ang umubo. Patuloy na bumubulusok ang makapal na usok sa kanyang baga. Sila. Talagang gustong ilaga ako hanggang mamatay. Sa totoo lang. Nang matanto ni Nicole ang katotohanan ito, nanginginig siya sa takot at hindi napigilan ang kanyang galit. Ang grupo ng mga tao sa labas ay kumakanta at sumayaw sa tuwa na parang kinukumpleto nila ang isang uri ng ritual ng pagsasakripisyo. Sa kanilang mga mata, kakainin pa lang ni Nicole ang kanilang handog, kaya tinanggap na niya ang kanyang tungkulin bilang sakripisyo. Gustong tumakbo ni Nicole. Hindi siya pwedeng maupo lang doon at maghintay na mamatay. Gayunpaman, walang makikita sa dilim maliban sa usok. Ang tanging naririnig niya ay ang kanilang malahalimaw na pag-awit at galaw. Kung paanong lumiit ang bilog ng apoy sa halos 5 talampakan lamang ang layo mula sa kanya, tumama ang kidlat sa madilim at mapanglon na kalangitan. Nagtipon ang mga itim na ulap at dumagundong ang kulog. Kakaibang nagtinginan ang mga katutubo. Ang ilan sa kanila ay malungkot na nakatingin kay Nicole, na nakatayo sa gitna ng bilog ng apoy. Sa sumunod na segundo, bumuhos ang nagyayelong ulan. Nagsitakas ang lahat at naghanap ng mapagtataguan sa ulan. Wala nang pumapansin kay Nicole. Ang mga sulo na malapit nang sumunog sa kanya hanggang sa mamatay ay binuhusan ng malakas na ulan. Habang tumataas ang usok, sasamantalahin na sana ni Nicole ang kaguluhan para tumakas nang biglang may lalaking sumulpot para hawakan ang kamay niya at tumakbo. Ang pakikibakan ni Nicole ay ganap na walang silbi laban sa kanya, kaya't siya ay nakasunod lamang sa kanya ng malungkot. Nang maubusan sila ng usok, hindi niya namamalayan na tumingin sa ibaba. Iyon ay ang peking katutubong may sapatos. Kabanata 264. Isang walang pag-asa na sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Nicole nang mapansin ang peking katutubo. Nagmistulang bangin ang malamig at madilim na gabi dahil sa malakas na ulan. Kaluskos ng malakas ang mga dahon sa paligid habang basang-basa sila sa buhos ng ulan. Kasabay ng paghampas ng mga alon mula sa dagat at ng humahagupit na hangin, parang death knell, malamig at nawawalan ng pag-asa. Basang-basa na si Nicole at nanginginig sa lamig. Ang ginaw ay tila nag-drill hanggang sa kanyang utak. Napahinto lang siya sa paghabol ng hininga nang bigla niyang narinig ang lagaslas ng mabibigat na yabag na humahabol sa likuran nila. Pambihira itong malinaw sa dilim. Nagpalitan ng tingin si Nicole at ang peking katutubo. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagtakbo ng walang pag-aalinlangan. Binato ng malamig na ulan ang kanyang mukha na parang isang matalim na kutsilyo. Makalipas ang ilang minuto, pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso, at tumigil ang kanyang mga binti sa pakikinig sa kanyang utak. Madilim ang paligid, at bukod pa sa ulan, imposibleng makakita ng kahit ano. Ang lupa ay nagkalat ng mga sanga at dahon, ngunit maaari lamang silang magpatuloy sa pagtakas, kahit na nangangahulugan ito ng paggapang palayo. Walang humpay na hinabol sila ng mga katutubo at binato pa sila ng mga sanga. Nataman ang likod ni Nicole, at ilang beses siyang natamba, ngunit nagngalit lang ang kanyang mga ngipin at bumangon upang muling tumakbo. Ang kanyang mga kamay ay may hindi mabilang na mga sugat matapos maputol ng mga sanga at tinek, ngunit siya ay manhid sa sakit. Mabilis na kumilos ang peking katutubo sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan ay maliksi, at siya ay may malalakas na katangiang atletiko. Si Nicole ay hindi nang ahas na mahuli at tumakbo para sa kanyang buhay. Papalapit na ang mga ingay sa likod nila. Kung maabutin sila ng mga katutubo, tiyak na kamatayan. Biglang sumabit ang paa niya sa puno ng puno, at inihagis siya sa lupa.
Hindi niya napigil ang mapasigaw nang may dumagdag na sakit sa kanyang siko. Lumingon ang pekeng katutubo. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin at hinayla ang sarili. I'm fine. Takbo. Biglang-bigla, pagkatapos niyang tumapak sa puno, nawala ang kanyang paa sa lupa at natagpuan niya ang kanyang sarili na free-falling. Ang kanyang mga kamay ay desperadong iniabot ang anumang bagay na maaari niyang makuha. Nagawa niyang balutin ang isang nababaluktot na baging sa kanyang braso. Ang buong bigat ng kanyang katawan ay nakasabit sa baging na iyon, at ang kanyang mga kamay ay dumudugo na mula sa mga tinak na nakahanay sa baging. Ramdam ni Nicole ang panginginig ng kanyang katawan. Alam niya na ang kanyang katawan ay nasa limitasyon nito. Ang mga tunog ng mga katutubo sa likod niya ay parang death knell para sa kanya, nakakatakot at nakakatakot. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay hindi kailanman naging ganito kalakas, at ang lamig ay dumaloy sa bawat butas ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang pekeng katutubong dapat tumakas ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Inabot niya at hinawakan ang braso niya, hinayla siya palabas ng hukay. Para siyang binigyan ng lifeline. Bago nakahinga ng maluwag si Nicole, hindi niya namamalayan na lumingon sa bitag at nakita niya ang hindi mabilang na makapal na mga sanga na naahit sa matulis na mga spike sa hukay. Sandaling tumindig ang balahibo niya. Isa itong bitag na itinakda ng mga katutubo. Kung hindi siya nakahawak sa puno ng ubas, namatay na sana siya sa nagyayelong maulan na gabing ito. Hinatak siya ng lalaki. Tumakbo. Pinunasan ni Nicole ang mukha niya, hindi alam kung ulan ba o luha niya. Walang oras para mag-isip. Nakatakbo lang siya ng matigas at manhid. Hindi siya makatalikod. Hindi niya mapigilan. Hindi siya makapagpahinga kahit isang segundo. Marami pang mga landas sa unahan nila pagkatapos nilang tumakbo sa bahaging ito ng gubat. Ang pekeng katutubo ay lumiko sa ilang sulok sa harapan upang itapon ang mga humahabol sa kanila. Maya-maya, unti-unting nawala ang tunog ng mga yabag sa likuran nila. Sa wakas ay tumigil ang pekeng katutubo at nilingon siya. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan sa kumakaluskos na mga anino, si Nicole ay ganap na basang-basa at putik, at ang kanyang mukha ay may bahid ng luha. Wala pang 30 segundo ang lumipas mula sa katahimikan tungo sa paghikbi, sa pag-iyak, pagkatapos ay sa buong pag-iyak. Sa wakas ay nagkaroon na ng lakas si Nicole na pawiin ang mga luhang pinipigilan niya nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang mga iyak ay hysterical, ngunit sila ay nalunod sa ulan, kaya hindi sila tila wala sa lugar. Nakayuko ang pekeng katutubo sa kanyang harapan. Medyo walang magawa ang boses niya. Huwag kang umiyak. Mas gamaan ang pakiramdam ni Nicole matapos ilabas ang lahat, ngunit hindi ngayon ang oras para magpahinga. Mapapansin ng mga katutubo ang kanilang mga landas anumang oras, kaya hindi sila maaaring manatili dito ng masyadong matagal. Pinunasan niya ang mukha niya at sinabi sa mahina at paos na boses, "Let's go." Ang pagpipinta sa mukha ng pekeng katutubo ay inanod ng ulan, na nagpapakita ng kanyang orihinal na mukha. Siya ay may mahusay na tinukoy na mga katangian, walang kapintasan na balat, matingkad na mga mata, at mukhang isang taong may halong pamana. Mas gwapo pa siya kay Kai at siguradong gwapong binata. Ang taong ito ay dapat na isang regalo mula sa langit. Bahagyang natigilan ang lalaki sa bilis na naipon ni Nicole ang kanyang emosyon, ngunit naglakad pa rin ito sa harapan para manguna. Malapit ka nang maging ligtas. Don't worry. Pagkaraang huminahon, may milyong tanong sa puso si Nicole. Ni hindi niya alam kung saan magsisimula. Paano ka nakarating dito? Nasaan ang mga damit mo? Ang tagal mo na dito. Kabanata 265. Hindi siya nagugutom noon. Tumawa ang lalaki. Ito ay isang malambot at malinaw na tunog sa dilim ng gabi. Isang matalim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasabi. Hindi nakaimik si Nicole. Gayunpaman, ang kanyang nakaka-relax na estado ay nagpaginhawa sa kanya. Napatingin si Nicole sa kaisa-isang kapareha sa harapan at hindi maipaliwanag na nakaramdam ng lapit sa kanya. Nakangiting sinundan niya ito at hinawakan ang hubad nitong braso na pininturahan ng lahat ng uri ng kulay. Ito ay medyo magaspang at matatag, ngunit hindi niya ito hinawakan upang samantalahin siya. Nilalamig ka ba? Gusto mo yung coat ko? Kumilos siya para tanggalin ang nakabalot na windbreaker habang nagsasalita. Walang ibang kahulugan. Natatakot lang siya na mamatay siya sa lamig.
Isang kamay ang pumihil sa kanya sa paggalaw, at sinabi ng lalaki, "No need. I'm not cold." Hindi na nagpumilit si Nicole dahil bigla niyang naalala na nasa bulsa pa pala niya si Tiger. "I'm Nicole Stanton. Anong pangalan mo?" Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang nanigas ang likod ng lalaki. Lumingon siya para tanungin siya, "Kapatid mo ba si Kay Stanton?" Nagliwanag ang gulat ng mga mata ni Nicole. "Kilala mo ang kapatid ko. Kilala mo ako." Tumango ang lalaki at muling nagtanong. "Hindi ba palagi kang nasa trending topics kanina?" Nagulat na naman si Nicole. "Kakadating mo lang dito." Pagkatapos ng lahat, ang mga trending na paksa ay medyo kamakailan lamang. Ngumiti ang lalaki at nagpatuloy sa paghila ng mga sanga sa harapan niya. Ang kanyang boses ay magaan at mabilis. "Yeah. I got here a month before you." Mag-iisang buwan na siya rito, ngunit napakahusay niyang nakikihalubilo sa mga katutubo at naging isa pa nga sa kanila. Kung hindi dahil sa sapatos na iyon, hindi siya mapapansin ni Nicole. Napakaganda. Talagang talented siya. Puno ng paghanga si Nicole sa kanya. Pagkatapos, bahagyang lumubog ang puso niya. Agad niyang naramdaman ang pagdiin ng malaking bato sa kanyang dibdib, mabigat at nakapanlulumo. Isang buwan na siyang nandito ngunit hindi pa siya naligtas, kaya kailan siya makakalabas sa kamatayang ito? "Anong pangalan mo?" Tanong niya na may malaking interes. "Nathaniel Ferguson." Walang magawa ang lalaki at binilisan ang lakad. "Ferguson. Are you related to Eric Ferguson by any chance?" Natahimik ng 2 segundo ang lalaki at sumagot, "Paano ako makakarelasyon ng isang mayamang tulad niya? Isa lang akong independent explorer." Tumango si Nicole. Kung tutuusin, sa lahat ng mayayamang binata na kilala niya, walang sino man ang magiging walang saysay na pumunta rito. Iyon ay parang naghahanap ng kamatayan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin ang taong iyon sa pagbanggit ng apelyido nito. Iniisip niya kung ano ang ginagawa niya ngayon. 1,000 nautical miles ang layo. Hindi mabilang na mga helicopter ang nag-hover at umiikot sa isang cruise ship. Sinuri ng mga drone ang material at mga palatandaan ng buhay sa ilalim ng dagat. Kahit na ang mga espesyal na kagamitan sa survey ng militar ay ginamit, ngunit walang natagpuan. Nakatanggap si Kay ng tawag mula kay Grant. Umuwi na si Eric Ferguson. Okay. Sa Ferguson Villa. Lumabas ang family doctor sa kwarto ni Eric. Nagmamadaling umakyat si Old Master Ferguson para magtanong. "Kamusta si Eric?" Bumantong hininga ang doktor ng pamilya at nagsalita sa malungkot na tono. Si Young Master Eric ay hindi nakatulog ng ilang araw. Ang kanyang katawan ay ganap na ginugol at umabot na sa limitasyon nito. Ngayon, ang kailangan niyang gawin ay magpahinga ng mabuti. Ang muling pagdadagdag ng kanyang nutrisyon ay ang pinakamahalagang bagay. Tumango si Old Master Ferguson at nagmamadaling inutusan ang isang tao na magdala ng lahat ng uri ng mamahaling supplement. Mula sa gilid, galit na sinabi ni Quinn, "Ang masamang si Nicole Stanton lang ang nakakaalam kung paano magdulot ng pinsala sa aking anak. Mabuti na lang at binigyan siya ng hustisya at pinatay siya ng langit. Kung hindi, hinding-hindi ko siya bibitawan." Matiim na tinitigan siya ni Old Master Ferguson. "Shut your mouth. If word were to get out, do you think the Stantons will let you go?" Napamura si Quinn sa hiya, "This is our home." Mabigat ang tingin ni Old Master Ferguson habang nagmumuni-muni, at sinamantala ni Quinn ang sitwasyon para magsalita. "Dad, patay na si Nicole. Pwede ba natin ibalik si Ingrid?" Hindi man lang siya nilinggan ni Old Master Ferguson. Pakiramdam niya ay katawa-tawa na ang babaeng ito na walang IQ ay ang kanyang manugang. Sa tingin mo ba ito ay angkop tulad ng isang bagay na nangyari sa pamilya Stanton? Sinusubukan mo bang sabihin sa mga Stanton na sabik kang ipagdiwang ang pagkamatay ni Nicole? Kung sisimulan ni Grant Stanton ang pag-target sa ating kumpanya, magagawa mo bang pumunta at hawakan mo? Namutla ang mukha ni Quinn, at hindi maitago ang pagkabigo sa kanyang mga mata. "Old Master, gising na si Young Master Eric." Tuwang-tuwa ang lahat. Mabilis na pumasok si Old Master Ferguson sa silid. "Eric." Kabanata 266. Nagsisi siya. Nang imulat ni Eric ang kanyang mga mata at makita ang pamilyar na kagamitan sa paligid niya, napaupo siya sa gulat. Puputulan na sana niya ang karayom na nakatusok sa braso niya at aalis. "Saan ka pupunta?"
Pulang-pula ang mukha ni Old Master Ferguson sa galit. Ang kanyang may edad na boses ay kahanga-hanga at malakas. Pinigilan siya ng butler at mga katulong sa gilid ni Eric. Walang naglakas loob na magsalita kahit saglit. Naging masungit ang ekspresyon ni Eric nang magsalita ito ng may matigas na tono. Hahanapin ko si Nicole. Patay na siya. Ang mga salita ni Old Master Ferguson ay tumama kay Eric na parang kulog ng wala saan. Alam na ng lahat iyon, pero in denial pa rin si Eric. Biglang naantig ang mga salitang iyon sa pinakamalalim na katotohanang nakabaon sa kanyang puso. Pakiramdam ni Eric ay isang mabilis sa mga headlight. Hinayla at pumutol ang mahigpit na ugat na iyon. Tumangala siya na may dugong mga mata, masikip at malamig ang mukha. Hindi siya patay. Hindi siya mamamatay ng ganon. Ang kanyang boses ay nakakagulat na malamig. Paano ko iiwan si Nicole mag-isa sa dagat? Kahit anong mangyari, kailangan ko siyang iuwi. Tumayo si Eric at lalabas na sana, ngunit agad na sinulyapan ni Old Master Ferguson ang butler. Lumapit ang mayordomo kasama ang mga katulong at mahigpit na inipit ang mahinang si Eric sa kanyang kama. Young Master, hindi pa gumagaling ang katawan mo. Umalis ka na. Ang boses ni Eric ay nagyayelong parang taglamig na gabi. Napangiwi si Old Master Ferguson sa hindi kasiyahan. Alam kong palagi mong nararamdaman na may utang ang pamilya natin sa babaeng iyon. Kung buhay pa siya, hindi kita pipigilan na gawin ang mga bagay para sa kanya, pero patay na siya. Hindi mo na kailangang itapon ang buhay mo para sa kanya. Gusto mo bang ilibing ang buong pamilya natin kasama siya? I don't care. She's not dead. I have to find her. Kailangang sabihin sa kanya ng personal ni Eric kung gaano kahalaga sa kanya si Nicole. Kinailangan niyang humingi ng tawad at ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya ng mataimtim hanggat kaya niya. Walang nakakaalam na nang malaman ni Eric ang balita tungkol sa aksidente ni Nicole, parang nabutas ang puso niya. Wala na ang kanyang kaluluwa. Tumingin si Old Master Ferguson sa kanyang apo na ipinagmamalaki niya. Si Eric ay namumukod-tangi, mapagpasyahan, at mabangis. Sa loob lamang ng ilang taon, siya ay naging permanenteng residente sa listahan ng Forbes. Ngayon, tinatapon ni Eric ang buhay niya para sa isang babae. Bantayan mo ang pinto at huwag mo siyang hayaang makalabas ng kwartong ito kahit isang hakbang. Utos ni Old Master Ferguson nang tumalikod na siya para umalis. Kahit na kailangan niyang gumamit ng matinding hakbang, hindi maaaring hayaan ni Old Master Ferguson na si Eric, na pinalaki niya sa pamamagitan ng maingat na pagsisikap, ay mag-aaksaya sa kanyang sarili dahil sa isang babae. Ang oras ay magiging maayos ang lahat sa kalaunan. Kapag tinanggap na ni Eric ang realidad na ito, makakapag-isip na siya muli. Sa panahong iyon, hindi na magiging mahalaga ang babaeng iyon. Tahimik at malamig ang hangin. Hindi sila nang ahas na umalis ng walang pahintulot, ngunit natatakot din silang lumaban si Eric. Damang-dama ng lahat ang matinding pighati na ipinalabas ng katawan ni Eric. Umapaw mula sa kanya ang ganoong kalungkutan at kawalan ng pag-asa, na nagparamdam pa sa mga tao sa paligid ng kanyang malalim na kalungkutan. Biglang lumiit si Eric na parang bola. Bakas ng kahinaan at pagsisisi ang bumalatay sa kanyang matatag at haggard na mukha. I regret it, Nicole. I regret the divorce. Biglang natigilan si Old Master Ferguson, na naglakad papunta sa pinto. Bumalik ang tingin niya kay Eric na may komplikadong ekspresyon. Tahimik ang silid, at lahat ay maingat na huminga. Hindi pa nila nakitang ganito si Eric. Si Eric Ferguson ay palaging tiwala at mapagmataas. Isa siyang invincible legend. Gayunpaman, isang babae lamang ang maaaring magpayuko sa kanya at aminin ang pagkatalo. Pinaamin pa niya ang kanyang pagsisisi. Malinaw na mas mahalaga sa kanya ang babaeng ito kaysa sa kanyang sarili. Kabanata 267. Conforming wig. Matapos maglakad ng mahigit 20 minuto, naramdaman ni Nicole na namamanhid ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga paa ay may mga paltos din, at ang kanyang mga kalamnan ay walang humpay na sumasakit. Huminto ang buhos ng ulan nang sumunod siya sa kanyang destinasyon. Mas matindi ang tunog ng mga alon sa ibabaw ng dagat. Lumakas ang hangin, hamampas ang malalaking alon sa mga bahura at hinaplos ang dalampasigan. Ang tunog ng paghampas ng mga alon ay partikular na malupit. Pagkaalis nila sa gubat, malambot at basa ang buhangin malapit sa dagat, kaya hindi na maiangat ang mga paa.
Matigas at malakas ang lakad ng lalaking nasa harapan ni Nicole. Sa kabila ng napakatagal na pagtakbo ay tila wala siyang bahid ng pagod. Parang sanay na siya sa ganitong kapaligiran. Nilumpasan ni Nathaniel ang bahura patungo sa gilid ng burol, pagkatapos ay inilipat ang isang bato na kalahati ng kanyang laki sa gilid. Tawag niya sa gulat at tulala na si Nicole bago siya pumasok sa maliit na kuweba sa likod ng bato. May kuweba ba dito? Sinundan siya ni Nicole sa maliit na espasyo na kasya lang ng 2 tao. Ang pumapatak na tubig dagat ay dumaloy mula sa puwang, at ang espasyong ito ay ganap na hindi matitirahan. Nakatagilid si Nathaniel sa isang puwang na wala pang 15 pulgada ang lapad. Tinawag siya nito mula sa loob, kaya't sinunod ni Nicole ang kanyang halimbawa at pumasok. Biglang bumukas ang espasyo. May mga ilaw talaga dito. Maayos ang loob, may tuyo at malinis na mga sanga sa paligid. Ang hangin ay medyo mahalumigmig, ngunit ito ay 10 beses na mas mahusay kumpara sa labas. Napangiti si Nicole at pinagmasdan ang paglabas ni Nathaniel ng backpack mula sa mataas na bato. Ito ay isang klasikong modelo. Nakilala niya sa isang sulyap na ito ay kapareho ng tatak ng sapatos na suot niya. Naglabas si Nathaniel ng panlalaking windbreaker na isang klasikong modelo mula sa Scarpa, isang napakasikat na tatak sa labas. Pagkatapos, naglabas siya ng isang pares ng pantalon mula sa parehong koleksyon. Yumuko pa lang siya para isuot ang mga iyon ay parang may na-realize siya at tumingin ng diretso kay Nicole. Nakatitig sa kanya si Nicole. Hindi siya namumula, hindi rin bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagmamasdan lang siya nito na parang lawin, na parabang natatakot siyang bigla itong mawala sa hangin. Walang magawang tumawa si Nathaniel. Nikki, kung gusto mo talagang manood, wala akong pakialam. Natigilan si Nicole bago agad na bumalik sa katinoan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumalikod sa kanya. Unconsciously uminit ang mukha niya. Hindi ka ba nauuhaw? May mga gamit sa tabi mo. Kumuha ka ng tubig dagat at bumalik ka. I can distill it into fresh water. Sinadya ni Nathaniel na iwaksi ang awkwardness. Okay. Matagal nang hindi nahawakan ni Nicole ang tubig tabang. Sobrang namiss niya ang walang lasa. Umalis siya ng walang malay at tumingin sa mga kasangkapan sa bato na may bahagyang pag-aatubili. Ito ay isang lalagyan lamang na nabuo sa pamamagitan ng pagtatali ng ilang dahon. Kalimutan mo na. Sa ganitong lugar, ito ang pinakamagandang makukuha ko. Malungkot na lumabas si Nicole at pumili ng lugar na may malinis na tubig dagat mula sa siwang sa gilid. Pagbalik niya ay nakabihis na si Nathaniel, matangkad at payat. Nakaupo siya sa isang tumpok ng mga dahon na nakabaluktot ang isang paa habang nakatingin sa ibaba at maingat na kinakalikot ang mga gamit sa kanyang kamay. Wala na ang magulo niyang buhok, at malinis at maikli na ang buhok niya ngayon. Maislan at gwapo ang kanyang mga katangian. Hindi man siya gaanong naglinis, ang kanyang malalalim na katangian sa ilalim ng liwanag ay pambihirang kaakit-akit, lalo na ang kanyang maningning na mga mata na tila naaaninag ang Milky Way na libu-libong milya ang layo. Mukha kasing-kasing edad niya si Nathaniel. Gayunpaman, hindi iyon ang ikinagulat ni Nicole. Nagsuot ka ng wig. Tumanggaw si Nathaniel. Alam mo kung ano ang sinasabi nila. Gawin ang ginagawa ng mga lokal. Totoo iyon, ngunit, napaawang ang sulok ng bibig ni Nicole. Sino ang magdadala ng peluka saan man sila magpunta? Napakurap si Nathaniel at binigyan siya ng isang wagas at malaking ngiti. I am an explorer, so syempre naghanda ako. My social media content is specializes in filming and researching primitive tribes. So, sinadya mong pumunta dito. Tumanggaw si Nathaniel. Pinili ko ang islang ito ng random. Ito ang pinakamaliit na isla sa hilagang bahagi ng karagatang Atlantiko, kaya noong una ay wala akong masyadong pag-asa. Talagang hindi ko inaasahan na may mga katutubo dito. Sila ay isang tunay na primitive tribe. Pinanood ni Nicole ang paglabas niya ng isang itim na earphone-size na camera mula sa isang dahon sa gilid. Ito ay lubhang hindi mahalata, ngunit kung isasaalang-alang kung nasaan sila ngayon, ito ay napakabihirang din. Sa madaling salita, may paraan ka ba para umalis sa lugar na ito? Iyon ang pangunahing pinag-aalala niya. Napaawang ang labi ni Nathaniel at bahagyang sumimangot. Hindi naman. Then how will you go back? Hindi ka ba babalik pagkatapos ng research mo? Well, I don't exactly thought about that before coming here.
Ibinaba ako ng isa ko pang kaibigang explorer sa isla sakay ng helicopter. Pumunta siya sa South Pole para sa isang ekspedisyon, kaya, hindi ko alam kung buhay pa ba siya o hindi. Kabanata 268. Pumunta siya sa South Pole para sa isang ekspedisyon. Ang South Pole. Lumubog ng husto ang puso ni Nicole. Hindi tiyak kung mabubuhay ang kaibigang explorer na iyon o hindi, asahan pa ang pagdating niya at ililigtas sila. Wishful thinking lang yun. So, when all was said and done, wala pa ring pag-asa. Namutla si Nicole. Ginawa ni Nathaniel ang sarili niya at kumuha ng lighter sa bag niya bago nagsimulang magpakulo ng tubig. Kung ganoon, maaari mo bang kontakan ang outside world? Binigyan siya ni Nathaniel ng isang taos-pusong tingin na nagpawi sa lahat ng kanyang pag-asa. Hindi. Hindi mo ba naisip kung paano umalis sa lugar na ito? Meron. Akala ko may tanga na pupunta dito para kapag may dumating na sumagip sa kanya, isama rin ako. Sa bagay, halos maubos ko na ang hinahanap kong nilalaman. Hindi na kay Mick si Nicole. Sinasabi ba niya na tanga ako? Ang kaalamang ito ay ganap na nagpawi sa kanyang kagalakan. Anong trahedya? Mahusay na nilinis ni Nathaniel ang tubig dagat, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagdestil ng tubig dagat na nadestil na. Matapos ulitin ang prosesong ito ng distillation ng ilang beses, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang ulo upang matikman ito. Humigop siya at ibinigay ang natitira kay Nicole. Uminom ka. Ilang araw ka nang hindi umiinom ng tubig ha. Kinuha naman ni Nicole. Wala akong maiinom simula nang pumunta ako dito. Naalala pa niya na ang huling nainom niya bago pumunta rito ay isang baso ng rosa karapatang-ari na iniabot sa kanya ng flight attendant. Nilagok ni Nicole ang distilled water sa ilang lagok at nahihiyang tumingin kay Nathaniel. Wala na. Sheepishly na sabi niya. Sa susunod na lang. Dahil kaunti lang ang tubig dagat ang naibalik niya. Wala nang natira pagkatapos ng distillation. May sapat ka ba? Kitang-kita ni Nicole na hindi siya gaanong umiinom. Napatingin sa kanya si Nathaniel na nakataas ang kilay at ngumiti. Para sa mga explorer na tulad namin, maaari pa rin kaming mabuhay sa kawalan ng tubig, tabang at mga kasangkapan. Sa matinding mga kondisyon, kahit na ang ihi ay maaaring maging lifesaver. Gayunpaman, sa paghusga sa matikas na kilos ni Nicole, tila mas gugustuhin niyang mamatay kaysa umasa doon para mapanatili ang kanyang buhay. Nakapag-disguise ka ba bilang isang katutubo sa buong oras na narito ka? Hindi maiwasang magtanong ni Nicole. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong ipagluto siya ng mga katutubo ngunit hindi niya ginawa iyon kay Nathaniel. Nakita ni Nathaniel ang kanyang iniisip at tumango. If you don't want to be their enemy, you can only be one of them. They're not too intelligent, so they can't really tell the difference. Tumango si Nicole. Kung nakilala ko lang siya ng mas maaga. Talagang pinagsisihan niya na huli silang nagkita. Nang maalala ni Nicole ang eksenang inihaw siya ng buhay, muling bumangon ang takot sa kanyang dibdib. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung hindi dahil sa napapanahong pag-ulan. Baka naging tambak na siya ng abo ngayon. Naguguluhan ang ekspresyon ni Nicole. Kung gayon, alam mo ba kung bakit nila ako gustong ay ihaw? Ito ay marahil isang sakripisyo. Minsan ay nabasa ko sa isang journal na pinagsama-samang inilathala ng ilang antropologo mula sa ibang bansa na ang ilang mga primitive na tribo ay karaniwang nag-aalok ng mga kakaiba at hindi pamilyar na mga tao sa langit. Sa ganoong paraan, makakakuha sila ng mga pagpapala kung ipadala kanila sa langit. Ang ritual ay gumagamit ng apoy bilang gabay. Kapag kinain mo ang pagkain, nangangahulugan ito na bibiyayaan mo sila ng mas maraming pagkain mamaya. Ngunit kung mabaygo ito sa kalahati, kailangan nilang huminto kaagad. Kaya naman kinuha kita at tumakbo sa bayulan. Napaawang ang labi ni Nicole. Katulad ito ng sinabi ni Tiger. Kalimutan mo na ito. Hindi ko dapat iniisip ang mga ganoong kalungkutan. Ang pagdaan sa nakakatakot na karanasang ito minsan sa isang buhay ay sapat na. Bahagyang bumuti ang dating madilim niyang mood. Ito na siguro ang pinaka-relax na moment niya nitong mga nakaraang araw. Napangiti siya at biglang may naalala. Medyo nalilito niyang tanong, nasa mapa ba ang islang ito? Logically speaking, hindi mananatili ang kanyang pamilya kapag may nangyari sa kanya.
Kung hindi nila siya mahanap sa dagat kung saan bumagsak ang eroplano, walang alinlangan na palalawakan nila ang paghahanap sa scope. Gayunpaman, napakaraming araw na ang lumipas, ngunit walang kahit isang senyales na may taong darating upang iligtas siya. Para siyang kinalimutan ng buong mundo. Hindi maiwasan ni Nicole na mag-isip kung talagang nag-e-exist ang lugar na ito. Medyo mabigat ang ekspresyon ni Nathaniel habang bumantong hininga. Oo nga pero, ngunit ano? Nag-isip si Nathaniel at sinabing, ngunit ang lugar na ito ay nakalista bilang isang International Forbidden Zone. Iyon ay dahil ang mga nakapaligid na dagat daan-daang nautical miles mula sa islang ito ay madalas na pinamumugaran ng mga pirata. Kahit na aling mga barko ng bansa ang dumaan, ito ay magdudulot ng mga internasyonal na hindi pagkakaunawaan. Ang mga pagkalugi ay hinaranggan pa ng mga pirata ang lugar na ito mula sa satellite map gamit ang mga espesyal na instrumento. Walang imek si Nicole. Baka lumala pa ang sitwasyon niya. Pakiramdam niya ay may nahulog na malaking bato sa kanyang puso. Sa sobrang bigat nito ay nahihirapan siyang huminga. Sa bawat oras na nararamdaman niya na may pagkakataon na mabuhay, ang katotohanan ay unang bumagsak sa kanyang ulo. Sa madaling salita, hindi tayo maaaring umalis sa lugar na ito at kailangang magpatuloy sa pananatili dito. Ang mga rescue helicopter at mga barko ay hindi maghahanap dito, at tiyak na hindi nila inaasahan na isang grupo ng mga pirata ang magliligtas sa kanila. Maaari rin silang ayalay bilang sakripisyo ng mga katutubo noon. Naramdaman ni Nathaniel na medyo madilim na ang kapaligiran. Binigyan niya ito ng nakaka-relax na ngiti. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kabanata 269. Kulang sa pera. Sumakit ang mga mata ni Nicole. Akala nila patay na ako. Siguradong malungkot ang tatay at mga kapatid ko ngayon. Huminto si Nathaniel at tumingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting sakit sa puso sa pagpapahayag nito ng kawalan ng pag-asa. Kailangan pa nating magkaroon ng kaunting pag-asa. Anong pag-asa? Tumangala sa kanya si Nicole na may nagniningning na mga mata, na para bang naaaninag ang dagat ng mga bituin. Natigilan si Nathaniel bago sinabing, sa buong kasaysayan, may mga ulat ng mga taong tumawid sa dagat sa pamamagitan ng paglangoy. Sabi ni Nicole, tumahimik ka nga. Okay. Humiga si Nicole sa isang tumpok ng mga dahon at hindi namalayan na nakatulog siya ng mahimbing. Nang matanto ni Tigger na wala na sila sa panganib, lumabas sa bulsa ni Nicole at nagtungo sa kuweba. Nahuli ni Nathaniel si Tigger sa maliksi na paggalaw at tinignan ito. May dalang alagang hayop si Nikki. Ang apat na paa ni Tigger ay napadpad sa ere. Hayaan mo ako. Tigre ako, hindi pet. Nagningning ang mga mata ni Nathaniel. Ito ay isang nagsasalita ng pekeng tigre. Nanginginig sa galit ang mga balbas ni Tigger. Ito ay isang insulto sa kanyang pagpapahalaga sa sarili bilang isang tigre. Ako ay isang tunay na tigre. Tumawa si Nathaniel, hinawakan si Tigger sa buntot nito, at pinaikot si Tigger na parang pas ang pinaglaruan ang daga. Galit na sigaw ni Tigger, Mama, iligtas mo ako. I'm gonna get killed. Agad na tinakpan ni Nathaniel ang bibig ni Tigger at nagilty na sulyap kay Nicole, na mahimbing pa rin ang tulog, bago ito nakahinga ng maluwag. Huwag kang sumigaw. Binitawan niya si Tigger, na tumalon sa lupa at ipinagmamalaki ang ulo nito. Sa kasamaang palad, marumi si Tigger, kaya walang nakakakita sa malinis at magandang hitsura nito mula noon. Itinagilid ni Tigger ang ulo nito at cute na tumingin kay Nathaniel. Kilala kita. Si Nathaniel Ferguson ay isang kilalang social media influencer. Ang iyong adventure documentary ay nanalo ng 5 magkakasunod na internasyonal na parangal, at mayroon kang mga tagahanga sa buong mundo. Ikaw din ang apo sa tuhod ng chairman ng Ferguson Corporation. Galing ka sa isang makapangyarihang pamilya. Nagulat lang si Nathaniel sa orihinal, ngunit nang marinig niya ang huling pangungusap ay bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. Marami kang alam, ah. Noong unang sumikat si Nathaniel, nalaman ng kanyang malalapit na kaibigan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit mabilis na nawala ang balita. Of course, my database has information from all around the world. Basta may lumabas sa internet minsan, malalaman ko na. Ngumiti si Nathaniel at binuhat si Tigger, inilagay sa palad niya. Hindi mo masasabi kay Nikki na tito ko si Eric, kung hindi. I wonder kung mahilig kumain ng tigre yung mga katutubo. Nanlaki ang mga mata ni Tigger,
at inikat nito ang mga mata. Naglakas loob ka bang takutin ang isang tigre? Sabi ni Nathaniel. Aha. Nang hina ng husto ang sigla ni Tiger. Pinakaayaw ni Mama ang pamilya Ferguson. Natatakot ka na iwan kanya kapag may sumagip sa kanya, di ba? Nagtaas ng kilay si Nathaniel. Ha? Nabasa ng pekeng tigre ang iniisip ko. Medyo may kaya naman eh. Sa wakas ay nakatulog ng mahimbing si Nicole nang hindi nag-aalalang inihaw ng mga katutubo. Hinahampas ng mga alon ang mga bato, at ginaiseng siya ng malakas na umaalong na hangin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay si Tiger na nakasquat sa tabi niya. Nakatitig ito sa kanya ng malapad at mabilog na mga mata, looking so ditzy and adorable. Sa sandaling inabot ni Nicole, tahimik na tumalon si Tiger sa kanyang kamay at hinihimas ang kanyang baba. Pumunta si Nathaniel para kumuha ng tubig dagat. Mama, I love you. Ngumiti si Nicole at inunat ang likod. Mahal din kita. Pagbalik ni Nathaniel, sinimulan niyang magdestil ng tubig tabang mula sa tubig dagat. Wala siyang choice. Kakayanin ni Nathaniel ang anumang bagay sa kanyang sarili, ngunit hindi kaya nitong mapiling babaeng si Nicole. Napaisip si Nicole. Hindi siya pwedeng umupo lang dito at maghintay. Nagsimula siyang kumuha ng ilang medyo mapanimdim na bato sa dalampasigan at inayos ang simbolo ng SOS sa malalaking bato. Baka sakaling may dumaan na helicopter at nakita ito. Atubiling tinulungan ni Tiger si Nicole na itulak ang mga bato gamit ang cute at maliliit nitong binti ng tigre. Mr. Ferguson. Tawagin mo na lang akong Neil. Si Nathaniel ay maluwag na humawak ng isang tasa ng mahalagang tubig tabang at humigop. Kinindatan siya nito ng nakangiti at napaka-friendly. Ang kanyang likas na madaling lapitan na personalidad ay naging komportable si Nicole sa kanya. Huminto si Nicole. Well, sure. Basta okay lang sa kanya. Neil, may hiling ka ba? I help you realize them when we get back. Napahinto si Nathaniel at seryosong tumingin sa kanya. Kulang ako ng pera. Kabanata 270. Huwag magmadaling mag-donate. Naramdaman na ni Nicole na kulang sa pera si Nathaniel, bakit naman siya gagawa ng ganoon kadelikadong trabaho kung hindi naman siya kapos sa pera? Tinapik niya ang balikat nito. Don't worry, I have nothing if not money. If ever na makalabas tayo, you never have to worry na wala kang perang panggastos basta't andito ako. Agad na naging emosyonal si Nathaniel at tumingin sa kanya na may mainit na luha sa kanyang mga mata. Nikki, I'll live the rest of my life in your hands. Walang problema. Madaling pumayag si Nicole. Sa kanyang kayamanan, mahirap bang asikasuhin ang pinansyal na pangangailangan ng isang kaibigan? Sa kabisera ng media niya, nabalitaan ni Maverick ang tungkol sa aksidente ni Nicole nang sa wakas ay lumabas siya sa laboratorio ng Research Institute. Walang sabi-sabi, agad siyang sumakay ng helicopter papunta sa dagat na iyon. Hindi pa bumabalik si Kai, ibig sabihin ay hindi pa naaayos ang usapin. Ang mga kilalang tao at mga dignitaryo na nagkaroon ng pagkakaibigan sa mga Stanton ay hindi rin nang ahas na magdagdag ng insulto sa pinsala sa kanilang sandali ng kalungkutan. Gayunpaman, ang mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili at kinikilala ang kanilang sarili na matalino ay sumugod upang magtanong tungkol sa tirahan ni Nicole upang makapagpadala sila ng mga bulaklak ng pakikiramay. Ito ang naging dahilan upang muling madala sa ospital si Floyd, na kagagaling lang ng kalusugan, pagkatapos ng matinding galit. Naglabas kaagad ng ban si Grant. Ang sinumang nangahas na magpadala ng isa pang bulaklak na korona ay ibabalik ito sa sinumang nagpadala nito. Dahil doon, sa wakas ay tumigil na rin ang mga sadyang nagudyok sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bulaklak ng pakikiramay. Naging bawal din sa mga online news outlet ang anumang may kinalaman sa aksidente ni Nicole. Nagbigay ng desperadong utos ang media para walang magsalita tungkol sa bagay na ito. Masasabi ng lahat na tumanggi ang pamilya Stanton na aminin na patay na si Nicole. Mahal na mahal nila siya bilang isang anak at kapatid. Sa dagat, 2,000 nautical miles ang layo mula sa isla. 10 oras ang biyahe ni Maverick bago makarating sa cruise ship na sinasakyan ni Kai. Isang malaking halaga ng mga wreckage mula sa eroplano ang nasalvage, ngunit wala ni isang tao na sakay ang natagpuan. Baka nakabaon na sila sa tiyan ng mga isda. Habang lumilipas ang oras, mas naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Kai. Pagdating pa lang ni Maverick sa barko,
Nakita niya si Kai na umiinom ng alak habang pinapanood ang underwater camera feed. Ang mga mata ni Kai ay ganap na namumula, at iniisip ni Maverick kung ilang araw na ang nakakalipas mula nang makatulog si Kai. Hindi naglakas loob si Logan na kausapin si Kai tungkol dito, kaya laking gulat niya nang makita niya si Maverick. Ikalawang young Master Stanton. Bahagyang tumanggo si Maverick at inilipat sa barko ang kanyang kagamitan sa computer. Tumigil ka na sa pag-inom. I-donate ni Dad lahat ng ari-arian ng pamilya natin, pati na ang sa iyo. Parang walang pakialam si Kai. Mukha lang siyang wasak. I-donate mo lang lahat. Binigyan siya ni Maverick ng patagilid na tingin. Hindi mo ba naisip kung ano ang gagawin ni Lil-En kapag bumalik siya at natagpuan ang kanyang sarili na walang pera? Kumunat ang noo ni Kai. Kung ganoon hindi dapat mag-donate si Dad. Teka, ibig mo bang sabihin? Makakabalik pa si Lil-En. Tinapik ni Maverick ang keyboard na may mabigat na ekspresyon. Tinitigan niyang mabuti ang string ng mga salita na lumipad sa screen at walang pag-aalinlangan na tumango. Napatalon si Kai sa tuwa. Tumakbo siya papunta kay Maverick na may uhog na dumadaloy sa kanyang ilong. Talaga? Seryoso ka? Sa pamilya Stanton, si Grant ang may pinakamaraming awtoridad na pangalawa kay Floyd, at si Maverick ang may pinakamataas na IQ. Ito ay isang kilalang katotohanan. Walang pakinabang si Kai maliban sa pagiging gwapo. Ang mga salita ni Maverick ay nagpalakas ng kumpiyansa ni Kai sa walang kabuluhang paghahanap sa kanilang baby sister, kaya naging napaka-emosyonal niya. Maverick said in a calm and composed voice, ang itim na kahon sa eroplano ay inalis ng gobyerno ng Liberty, ngunit nakipag-ugnayan ako sa isang kaibigang hacker para i-crack ang flight record sa black box. Nanlaki ang mata ni Kai. Hindi ba ito magdudulot ng internasyonal na pagtatalo? Isang minuto lang bago sumabog ang eroplano, nagkaroon ng malaking paglihis sa landas ng paglipad ng eroplano. Ang lugar kung saan ito sumabog at bumagsak ay nasa bahaging ito ng dagat, ngunit kinakabahan si Kai at nagmamadaling nagtanong, pero ano? Kinagat ni Maverick ang kanyang mga labi at nagsalita ng may malalim na tingin. Ngunit sa isang minutong iyon, sinubukan ng isang misteryosong signal na itama ang paglihis ng flight. Ang signal na iyon ay ipinadala ni Tiger, at ang lokasyon kung saan ito tuluyang nawala ay 1,000 milyang dagat ang layo mula sa pag-crash. Kung si Tiger ay isang kwalipikadong alrobot, ito gagabayan sana si Lil-En sa kaligtasan at binigyan siya ng maagang babala. Kabanata 271. Ang paghahanap ng iyong IQ ay parang pagsusumikap na maghanap ng karayom sa isang haystack. Natigilan si Kai sa kinatatayuan dahil sa gulat. Sa mga araw na ito, natatakot siyang isipin ito at hindi siya nang ahas na tanggapin ang katotohanan. Paano kung may pagkakataon? Gayunpaman, nang matapos si Maverick, biglang yumuko si Kai at nanginginig ng husto. Napaluha ang matandang lalaki na si Kai. Nakaramdam din ng emosyon si Logan na nakatayo sa gilid. Namumula ang mga mata niya dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Tahimik na tumingin si Maverick kay Kai. Sorry, masyado akong late lumabas. Kung hindi nagkulong si Maverick sa laboratorio para sa lihim na pagsasaliksik, matagal na niyang alam ang tungkol dito. Sa kanyang mataas na IQ, napakakalmang sinuri ni Maverick ang lahat ng mga detalye at posibilidad, pagkatapos ay itinama ang lahat ng mga paglihis ng paunti-unti. Ang tracker ni Tiger ay hindi tumugon, at walang bakas nito kahit sa satellite map, na nangangahulugan na malamang na hinaharangan ito ng ilang high-tech na instrumento. Sa makatuwid, ang kanilang hanay ng paghahanap ay dapat na nakatakda sa dagat 2,000 milyang dagat ang layo mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Tinawagan ni Kai ang lahat na itigil ang paghahanap at pagsadyep dito at agad na magpalit ng direksyon. Patuloy na tiningnan ni Maverick ang satellite map sa computer at dahan-daang pinag-isa ang sitwasyon sa bahaging iyon ng dagat. Maraming maliliit na isla, na nangangahulugang maraming panganib. Natahimik siya. Masiglang tinawagan ni Kai si Floyd at sinabihan siyang huwag kaagad ibigay ang kanilang mga ari-arian. Sa huli, pinagalitan siya ni Floyd at tinawag siyang hindi makatao dahil sa pag-iisip tungkol sa pera kahit sa puntong ito. Napatingin si Maverick sa nagtatampo na si Kai at malamig na ngumuso. Ang paghahanap ng iyong IQ ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Gustong sumagot ni Kai pero pinag-isipan ito ng mabuti. Kung tutuusin, gusto talaga ni Maverick ang lahat in terms of IQ.
Isang mersenaryong pinuno ang nagtanong kung bakit sila pupunta sa bahaging iyon ng dagat at sinabing ayaw nilang pumunta. Sa wakas ay nagkaroon na ng pag-asa si Kai na kaya niyang panghawakan, kaya natural na hindi niya ito isusuko. Ipahayag ang iyong presyo. Hindi problema ang pera. Umiling ang mersenaryo at tumanggi. It's not a matter of money. Complicated ang sitwasyon sa dagat na iyan. Natatakot kami na baka hindi na kami makabalik ng buhay kung pupunta kami doon. Ang dahilan kung bakit walang gobyerno na nagpadala ng mga peacekeeper sa lugar na iyon ay iyong mga pirata. Ang mga dagat at isla ay pinamumugarin ng mga pirata at ang kanilang base camp ay nasa isa sa mga isla na iyon ay walang makakabalik pagkapasok. Nanlamig ang puso ni Kai at tumingin kay Maverick para humingi ng tulong. Ano ngayon? Saglit na nag-alinlangan si Maverick at kinuha ang satellite phone para tawagan si Grant. Bago ibinaba ang telepono, sinabi lang ni Grant, "Sige. Hintayin mo ang balita ko." Natahimik si Grant ng isang buong minuto bago pumunta sa Ferguson Villa. Ferguson Villa. Ikinulong ni Old Master Ferguson si Eric sa kanyang silid sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Tumanggi si Eric na kumain ng kahit ano, ngunit hindi mabilang na mga bote ang nagkalat sa buong silid. Mukha siyang magulo at walang sigla habang nakayakap sa isang bote ng alak at lumiit sa isang sulok. Patuloy na binabanggit ng kanyang bibig ang pangalan ni Nicole. Ilang beses siyang sinubukang aliwin ni Keith Ludwig at Colton White ngunit walang resulta. Nasaan ang masigla, cool, at marangal na si Eric Ferguson na kilala nila? Nahulog talaga siya sa spell ni Nicole. Nang dumating si Grant at makita ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapasimangot. Mr. Ferguson, paano kung sabihin ko sa iyo na baka makabalik si Nicole? Kung tama ang pagkakaalala niya, noong unang kinuha ni Eric ang Ferguson Corporation, ilang veterano sa korporasyon ang tumangging tanggapin siya at nakipagsabuatan upang maglagay ng bitag para sa kanya. Nang dumaan ang ilang tanker ng langis sa karagatang Atlantiko, bigla silang inatake ng mga pirata at ninakawan. Noong panahong iyon, walang pakialam ang mga dayuhang opisyal at militar sa ganitong mga internasyonal na alitan. Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga tao ay maaari lamang sisihin ito sa malas kung ang isang sitwasyong tulad nito ay nangyari. Gayunpaman, si Eric ay nagmaneho ng isang speedboat at sinugod ang pirata. Akala ng lahat ay tiyak na patay na siya, ngunit siya ay bumalik na buhay at ibinalik pa ang langis na krudo. Sa oras na iyon, ang pangyayaring ito ay nagulat sa mundo. Si Eric ang unang taong nakatakas mula sa mga pirata at pinaurong silang walang dala. Kaya, kung mayroong kahit isang maliit na pag-asa sa rescue operation na ito ay si Eric. Sinabi ni Grant sa kanya ang buong sitwasyon nang walang pakialam sa kalagayan ni Eric na lasing. Kung nais ng mga pirata ng pera, kung gayon madali itong manirahan. Natakot lang si Grant na gusto nila ang buhay ni Nicole. Sa sandaling umalis si Grant, si Eric ay bumangon sa takot at sinabihan si Mitchell na maghanda ng isang eroplano. Kailangan niyang pumunta agad doon. Inilabas niya ang isang lumang telepono at isang baril mula sa safe, pagkatapos ay lumabas ng silid ng may determinasyon. Ang mga tauhan ni Old Master Ferguson ay hindi napigilan si Eric, na may sigla ng isang baliw. Pinagmamasdan lamang ni Old Master Ferguson ang pag-alis ng kanyang apo at pinagpapadyak ang kanyang mga paa sa galit. Hanggat may kislap ng pag-asa para kay Nicole, handa si Eric na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya. Kabanata 272. Number 1 Jinx. Walang ekspresyong ngumunguya si Nicole ng isda. Nang walang anumang pampalasa, hindi niya matitikman ang kasariwaan ng isda. Ang isda ay naanod sa dagat, at kinuha ito ni Nathaniel at inihaw sa ibabaw ng ilang tuyong dahon. Maliban sa maalat at malansa na amoy, mura lang at walang lasa. Gusto kong kumain sa lumang French restaurant na iyon sa mga kalye ng Paris, na sinamahan ng isang baso ng white wine. It's simply perfection. Kumain ng sarap si Nathaniel. Nang marinig niya ang kanyang mga sinabi, tumingin siya sa kanya at lumapit na may ngiti. Nikki, kung ayaw mong kumain, pwede mong ibigay. Gumawa siya ng hakbang upang kunin ang isda mula sa kanya. Umiwas si Nicole at tinitigan siya ng masama habang binabantayan ang pagkain niya. Mag-ingat ka. Kung hindi, kakagatin ka ni Tiger. Sa gilid, ipinakita ni Tiger ang mga ngipin nito kay Nathaniel.
Pansamantalang sinabi ni Nathaniel, kung naiinip ka, magbihis ka na tulad ng mga katutubo. Ipapakita ko sa iyo ang kanilang komunidad. Agad namang umiling si Nicole. Nais niyang lumakad siya sa kanyang kamatayan dahil lamang sa inip. Ang marinig pa lang ang mga salitang, mga katutubo, ay natakot na siya, lalo na ang pananamit tulad nila. Talagang hindi. Walang ulap ang kalangitan, na nagpapakita ng walang katapusang kahabaan ng malinis at malinaw na asol. Ang simoy ng dagat ay humihip sa mga alon. Ito ay nakakapreskong at natural. Gayunpaman, hindi ito pinahahalagahan ni Nicole. Kailan kaya matatapos ang kanyang hindi mapakali at nakakakilig na mga araw? Nang siya ay nalubog sa kanyang walang katapusang kalungkutan, ang biglaang tunog ng dumadagandong na dagandong ng makina ay nagmula sa malayong dagat. Bago pa makapag-react si Nathaniel, tumakbo si Nicole palabas sa isang lugar na may mas mataas na elevation at kumaway sa maliit na anino sa dagat. Tulong. Palapit ng palapit ang speedboat, at lumakas din ang tunog. Gayunpaman, bago pa man maging masaya si Nicole, hinayla siya ni Nathaniel at tumakbo, malamig at matatag ang boses nito. Bilisan mong tumakbo. Mga pirata sila. Napalitan ng takot ang ekspresyon ni Nicole habang tinikom ang bibig. Binuhat niya si Tiger at nagsimulang tumakbo. Halos matawa si Nathaniel sa sobrang inis nang makita kung gaano siya kasabik na tumakas. Tumakbo sa gubat. May pag-aalinlangan sa boses ni Nicole, ngunit hindi nagpatinag ang kanyang mga yabag. Hindi ba't nasa loob ang mga katutubo? Mas mabait sila kaysa sa mga pirata, at least. Totoo iyon. Tumakbo silang dalawa ng hindi lumilingon, determinado at determinado. Umihip ang malamig na hangin sa kanilang mga mukha, nakakatusok at masakit. Tumakbo sila hanggang sa malagutan na sila ng hininga ngunit hindi sila nang ahas na huminto kahit saglit. Mas seryoso pa ito kaysa sa sitwasyon noong maulan na gabi. Iyon ay dahil naririnig nila ang magaspang na yabag at walang pigil na tawanan sa likod nila habang nagpaputok ng ilang babalang putok ng baril ang mga pirata. Ito ay tulad ng isang mabagsik at primitive na laro ng paghabol, kasama sila bilang biktima. Ang takot ni Nicole ay hindi kailanman lumitaw ng ganoon kabilis. Parang nanginginig ang bawat ugat sa katawan niya sa takot. Bigla siyang nadulas, at ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa sa isang mapurol na kalabog. Parang nabali ang buto niya. Lumingon si Nathaniel at nakita niyang kinakagat niya ang ibabang labi sa sakit. Sinubukan niyang lapitan ito para mabuhat niya. Gayunpaman, itinulak siya ni Nicole palayo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa lupa. Binigyan niya ito ng isang malungkot na ngiti. Save your energy. Kaya ko pang tumakbo. Napatingin sa kanya si Nathaniel at tuluyang tumango. Inabot niya at hinayla ang braso nito habang tumatakbo pasulong, hindi huminto kahit sandali. Masakit ang tuhod niya. Parang mapilayan ang binti niya. Gayunpaman, hindi niya mapigilan. Siya ay tumakbo ng manhid, ngunit ang malamig na butil ng pawis sa kanyang noo ay nagpahiwatig ng sakit na pilit niyang tinitiis. Lalong lumakas ang putok ng baril sa likuran nila habang unti-unting papalapit sa kanila ang mga yabag. Marahas na kumirot ang puso ni Nicole. Parang may kamay na pumipiga sa kanyang lalamunan, at ang mga limitasyon ng kanyang katawan ay nagpupumiglas sa kanyang kamalayan. Sinunod niya ang utos ng kanyang kamalayan ng walang pag-aalinlangan. Sinalubong ng malamig na hangin ang paminsan-minsang tunog ng putok ng baril. Hindi sila naglakas loob na magpahinga kahit isang sandali. Mas lumalim ang kanilang mga ekspresyon, ngunit maaari lamang nilang pabilisin ang kanilang lakad at desperadong tumakbo pasulong. Nakita siguro ng mga pirata ang SOS mark na iniwan ni Nicole at natuntun sila. Nang makita ang usok na tumataas mula sa primitive na tribo sa unahan, nakahinga sila ng maluwag. Hinayla siya ni Nathaniel sa gilid at nagtago sa likod ng isang malaki at makapal na puno ng kahoy. Dito nila inimbak ang mga tuyong sanga noon. Dala pa rin ng mga sanga ang malakas na amoy ng langis ng isda. Bang! Kabanata 273. Hanging sa pamamagitan ng isang thread. Naalarma ang mga katutubo sa mga putok ng baril at tumindig sa gulat at pagbabantay, hawak ang kanilang mga kahoy na pamalo. Nagpalitan ng tingin sina Nicole at Nathaniel. Seryoso ang itsura ni Nathaniel, at alerto ang kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang hintuturo sa kanyang labi at gumawa ng shushang gesture. Pagkatapos,
Nakarinig sila ng hindi mabilang na nagmamadaling yabag. Nagtakbuhan ang mga katutubo at tinapakan ang mga sanga ng kahoy, sumisigaw ang kanilang mga bibig ng hindi maintindihang wika. Parang seryosong babala ang inilabas. Ang mga galit na pang-iinsulto ng mga pirata ay sinabayan pa ng tunog ng kanilang mga baril. Saglit na naging tense ang atmosphere. Ang mga pirata ay likas na hindi natatakot sa mga katutubo dahil mayroon silang mga baril. Gayunpaman, ang mga katutubo ay higit sa mga pirata, at mayroon silang isang limitadong bilang ng mga bala, kaya hindi sila nagkaroon ng malaking kalamangan. Ang lalong ikinagalit nila ay sinundan nila ang kanilang biktima sa lugar na ito, ngunit wala silang nakita maliban sa primitive na tribo. Sila ay naloko. May mga primitive talaga sa lugar na ito. Hay nako. Sayang lang ang bala para patayin sila. Dapat nasa malapit ang explorer na iyon. I wonder kung mayaman ba siya. Malalaman natin kapag nahuli natin siya. Kung hindi siya mahalaga, patayin. 3 pirata lang ang dumating. Tumindig ang balahibo ni Nicole nang umabot sa tenga ang kanilang pag-uusap. Tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. She was so nervous that her heart could jump out any moment. Ang 3 pirata ay nagsimulang bumaril ng walang ingat. May nasugatan sa proseso dahil natakot ang mga katutubo at nagsimulang tumakas ng magulo. Ang mga sandata na gawa sa mga sanga ng puno na hawak ng mga katutubo ay hindi tugma sa mga baril ng mga pirata. Hinanap ng mga pirata ang tribo, sinipa ang mga tolda at panggatong. Marahas pa nilang sinipa sa tabi ang ilan sa mga payat na katutubo. Sabay-sabay, ang kahabag-habag na sigaw ng mga katutubo, at ang maingay na tawa ng mga pirata ay nabasag sa isang nakakabinging ingay. Palapit ng palapit ang ingay hanggang sa malapit na sa tapat ng punong pinagtataguan ni Nicole at Nathaniel. Napabuntong hininga si Nicole at nanlamig sa kinatatayuan, hindi nang ahas na gumawa ng kahit isang galaw. Parang may mga mata sa itaas ng ulo niya, nakatingin sa kanya. Ang pakiramdam ng pamamanhid sa kanyang anit ay tila iniipit siya patungo sa kamatayan. Ito ay napakahirap na pagpapahirap na nagpalamig sa kanyang gulugod. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa kritikal na yugtong ito, isang nakababahala na sigaw ng digmaan ang dumating sa mga katutubo. Nagsimula silang lumaban sa mga pirata na umatake sa kanila. Sa sumunod na segundo, nagmura ang mga pirata sa galit at umiwas sa pananambang ng mga katutubo. Nakahinga rin ng maluwag sina Nicole at Nathaniel. Huwag mo silang patayin. Marami silang paparating. Ang pagpatay sa kanila ay lalo lang magagalit sa atin. Retreat muna tayo. Sigaw ng isa sa mga pirata. Mabilis na bumaliktad ang sitwasyon. Ang nagkakaisang lakas ng mga katutubo ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang mga tumakas kanina sa lahat ng direksyon ay humawak ng sandata at naghanda sa pakikipaglaban. Ikanaway nila ang mga club at spike sa kanilang mga kamay sa pag-alit na paraan sa mga pirata. Ang mga pirata ay nag-aatubili na umalis, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Kung hindi sila makakatakas kung naubusan sila ng bala at nahuli. Mabilis silang tumakbo palayo, nasugatan ang ilang mga katutubo sa daan, habang ang iba pang mga katutubo ay humabol sa kanila ng magulo. Nagkatinginan sina Nicole at Nathaniel at nakahinga ng maluwag, mapatlo pa rin ang kanilang mga mukha. Nakangiti silang kontento dahil nakatakas lang sila sa yakap ng kamatayan. Hindi pinabayaan ni Nathaniel ang kanyang pagbabantay at maingat na nag-scout para sa presensya ng sinumang katutubo. We'll take a different path, so we won't encounter any of them. Siyempre, naniwala si Nicole sa expertise ni Nathaniel at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Aalis na sana ang dalawa nang biglang may narinig silang dumadagandong na tunog sa hangin. Medyo parang helicopter, pero hindi lang isa. Biglang dinukot ni Tiger ang bulsa ni Nicole. May nag-hack ng tracker ko at nagsimulang gumamit ng satellite para hanapin ang posisyon ko. Mama, maaaring si Molly Stewart o Great God Maverick. Kabanata 274. Hindi, natatakot ako. Halos mapaiyak si Nicole nang marinig ang mga pangalan na iyon. Gusto niyang tumalon sa tuwa. Nandito ang kapatid ko. Halos akala niya dito na siya mamamatay. Ang hindi mabilang na mabibigat na bato na nakatambak sa kanyang dibdib ay halos hindi na siya makahawak. Walang katapusang ingay sa hangin na parang tinatawag sila. Hindi kailanman nakita ni Nicole ang tunog ng isang helicopter na napakasarap sa pandinig niya.
Napakatamis nito na hinayla siya pabalik mula sa hangganan ng kamatayan. Ito ang kanyang ninggas ng pag-asa, ang kanyang liwanag sa dulo ng lagusan. Tumakbo siya ng 2 beses ng mas mabilis gaya ng dati. Tuwang-tuwa rin si Nathaniel. Nakahanap siya ng ibang daanan sa harapan at lumingon sa kanya habang tumatakbo sila. Nikki, sabay tayong babalik. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Masayang tumingin sa kanya si Nicole at ngumiti. Siyempre hindi ko gagawin. Pagkabalik natin, hindi mo ako mapapansin kahit anong mangyari, okay? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang iyong kapalaran at kaluwalhatian sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Naisip ni Nicole na nag-aalala si Nathaniel na baka magbago ang isip niya at tumanggi siyang kilalanin siya. Isang tao lang, kaya tiyak na hindi problema ang suportahan siya. Sa isang sandali ng pananabik, hindi napansin ni Nicole kung ano ang nasa kanyang mga paa at natapilok siya sa isang sanga ng puno. Namuti agad ang mukha niya sa sakit. Umakyat si Nathaniel at hinayla siya. Huwag kang magmadali. Paano kung bitag? Hindi ba tayo diretsyong tatakbo dito ng ganito? Umiling si Nicole, excited at confident. No, it's not a trap. It must be my brother. He's a genius with the highest IQ. Hanggat maaari nilang mahanap si Tiger, malalaman nilang nandito siya. Sa loob ng 20 minuto, buong lakas silang tumakbo. Ilang beses na bumagsak si Nicole, at ang mga damit sa kanyang katawan ay napunit at naputik hanggang sa hindi na matukoy kung ano ang orihinal na hitsura nito. Ang kanyang mapuputi at payat na mga kamay ay puno ng mga sugat at basang-basa ng dugo. Ito ay medyo nakakagulat na tanawin. Gayunpaman, si Nicole ay tila walang pakialam at hindi umiyak sa sakit. Pagkatapos nilang tumakbo palabas ng gubat, bumungad ang tanawin sa isang kahabaan ng dalampasigan. 3 helicopter ang lumipad doon, ang kanilang malalaking propeller ay nakabibinging umiikot. Mayroon ding 8 speedboat na hindi kalayuan sa dalampasigan, bawat isa ay may 6 hanggang 7 matangkad at mabangis na lalaki na nakasakay. Lahat sila ay armado ng mga baril at nakasuot ng salaming pang-araw habang naka-standby. Tinatangay ng simoy ng dagat ang malalaking alon, galit na bumagsak sa mga bato, solemna at nanlamig. Nagmumukhang malamig at seryoso ang eksena, dahilan para manginig ang mga tao sa mapang-ipang tanawin. Ang nakakatakot na eksena ay hindi mukhang isang rescue mission, lalo na nang makita ni Nicole ang 3 lalaking nakauniporme ng militar na nakatayo malapit sa kanya. Bawat isa sa kanila ay may dalang baril at tahimik na nakatayo doon habang naninigarilyo. Isang mapait na lamig ang bumalot sa puso ni Nicole habang ang takot ay bumabaon sa kanyang mga buto. Sa sandaling iyon, tumingin ang mga lalaki kina Nicole at Nathaniel, na dumiretso sa kanilang bitag. Ang kanilang nagulat at mapaglarong mga mata ay nagpakita ng panganib at lamig sa loob, na nagyayelo sa dugo ni Nicole. Nagsimulang tumawa ang mga lalaki, na tila bastos at ligaw. Napakaputlo ng mukha ni Nicole at Nathaniel na parang nakakita lang ng multo. Bahagyang nanginig ang kamay ni Nathaniel na nakahawak kay Nicole. Pirates. Sinubukan ni Nicole na palamigan siya, ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang intuition ay palaging tumpak. Sa pagtingin pa lang sa 3 lalaking may dalang baril, alam na niyang sila ang mga pirata na humabol sa kanila kanina. Matapos silang itaboy ng mga katutubo, naghintay sila rito para pumunta ang kanilang biktima sa kanilang bitag. Sa huli, sina Nicole at Nathaniel ay karaniwang nagsilbi sa kanilang sarili sa isang pilak na pinggan. Tumayo si Nicole. Ang kanyang isip ay ganap na blanko. Ang kanyang puso ay parang nahuhulog sa yelong tubig, at ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakatakot na takot. Hindi pa niya naramdaman ang labis na kawalan ng pag-asa noon. Parang may madilim na ulap na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Gustong umiyak ni Nicole. Bakit naman? Bakit paulit-ulit akong sinusubok sa desperasyon at kaligtasan? Itinapon ng 3 pirata ang kanilang mga sigarilyo at nagpalitan ng tingin bago hindi nagmamadaling lumapit kina Nicole at Nathaniel. Nasa kanilang mga kamay na ang kanilang biktima, kaya hindi na kailangang magmadali. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang takot sa kanyang puso. Tatakbo na tayo. Pinipigilan ng boses ni Nathaniel ang panginginig. Hindi, natatakot ako. May mga baril sila. Kabanata 275. Mga tupa sa pagkatay.
Nang marinig ito ni Nicole ay agad niyang ibinasura ang ideyang tumalikod at tumakbo. Nakakaawa naman kung sila ay pagbabarilin hanggang sa mamatay mula sa likuran. Gayunpaman, ano ang magagawa nila kung hindi sila makatakbo? Napakalamig ng hangin. Ang takot na mapatay sila ng mga pirata anumang oras at ang malansang amoy ng tubig dagat ay nananatili sa kanilang paligid. Nasa harapan nila ang tatlong lalaki. Sa bilis na ito, hindi na sila makakatagal pa. Sa sobrang takot ni Nathaniel ay nagsimula siyang manginig. Bagamat isa siyang explorer, hindi pa niya naranasan ang ganito. Hindi gaanong magaling si Nicole, ngunit nang makita niyang papalapit na ang mga pirata, unti-unting kumalma ang kanyang puso. Lumapit ang tatlong lalaki, dalawa ang matangkad at matipuno ang katawan. Ang isa ay medyo maikli at payat, ngunit ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang malalawin na mga mata ang pinaka nakakatakot sa lahat. Tiningnan siya nito ng madiin at puno ng kasakiman. Bagamat kawawa ang mga damit ni Nicole, hindi maitago ang maganda at eleganteng katangian nito. Nang mapansin ang kanyang titig, mariing pinandilatan ni Nicole ang medyo payat na lalaki na pinakamalapit sa kanya. Isang mapanuksong ngisi ang pinakawalan ng lalaki. Ang kanyang malamig at masasamang mata ay kumikinang sa panganib. Sumipol siya at pinalaki siya ng masamang tingin. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang baril at itinutok ang malamig na baril sa ilalim ng kanyang baba, na pinilit na iangat niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanya na parang isang manlulupig na sinusuri ang kanyang pandarambong. Napuno ng lamig at kasakiman ang kanyang masamang tawa habang nakikipagbiruan sa kanyang mga kasama. Tingnan mo, ang galing ng babaeng ito. Marami tayong makuha sa pagkakataong ito. Ang mga lalaki sa likod ay tumawa ng mayabang at walang pigil bilang pagsang-ayon. Ang kanilang mga mata ay nakitang dumampi sa leeg ni Nicole na parang dila ng makamandag na ahas. Ito ang kanilang teritoryo, at si Nicole ay kanilang biktima lamang. Ang mga pirata sa barko sa di kalayuan ay pinanood ang eksenang ito ng may labis na interes. Tense ang atmosphere. Alam nilang lahat na hindi makakatakas sina Nicole at Nathaniel. Naninigas ang katawan ni Nicole, ngunit tumahimik ang kanyang puso. Umihip ang malakas na simoy ng dagat sa kanyang mukha. Ito ay nakakatusok, ngunit lalo itong naging malinaw ang ulo at kalmado. Ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga palad ay dumudugo mula sa kanyang mga kuko na bumabaon sa mga ito, ngunit hindi mahalaga. Naamoy pa rin niya ang nasusunog na pulbure sa baril ng baril matapos itong ma-discharge. Ito ay isang babala ng kamatayan. Sa sandaling nagkatinginan at nagtawanan ang mga pirata, biglang inabot ni Nicole ang baril sa kanyang harapan. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod at hinayla ito ng malakas. Ginamit ng kanyang kabilang kamay ang lahat ng lakas nito para tanggalin ang mga daliri ng lalaki, at ang tanging narinig niya ay isang mahinang ungol mula sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin ito sa kanya. Ang tila malambot at maamo na babaeng ito ay naglakas loob ngang lumaban sa kanya. Hindi siya binigyan ni Nicole ng pagkakataong makaganti. Sa isang kisap mata, nasa kamay niya ang baril nito. Binaligtad niya ang baril upang ang barils ay nakaturo sa mga pirata. Sinipa niya ang lalaki sa lupa kaya napaluhod ito sa harapan niya. Ang dalawa pang lalaki ay tumigil sa pagtawa at tumingin kay Nicole ng masama. Halata sa mga mukha nila ang galit at puot. Dalawang baril ang nakatutok sa kanya, habang ang baril ni Nicole ay nakatutok sa ulo ng pirata sa lupa. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Naging malamig at tense ang mga maluwag at mayayabang na pirata. Malamig na ngumiti si Nicole. Hindi sila mga kordero sa pagpatay, at ang mga pirata ay hindi mga lobo na walang talo. Nabigla si Nathaniel sa tagpong ito at agad na tumabi kay Nicole, tinulungan siyang pasunurin ang lalaki sa lupa. Binigyan ni Nicole si Nathaniel ng isang pagsang-ayon na tingin. Sa tapat nila, nagmura ang mga pirata at tinitigan ng masama si Nicole. Ang moldita na babaeng ito. Ang kanilang mga baril ay hindi props. Ang isang bala ay maaaring bumaril mula sa barils anumang segundo. Gusto mo na bang mamatay? Hayaan mo na siya. Malungkot ang tingin ni Nicole. Malamig siyang tumawa habang mariing tinutukan ang ulo ng lalaki gamit ang likod ng baril. Gusto ko ng helicopter. Imposible. Isa sa kanila ang nagmura sa kanya dahil sa kanyang nakakabaliw na kahilingan. How dare she threaten pirates on their turf? Humihingi siya ng kamatayan.
Hindi inaasahan ni Nicole na matutupad ang hiling niya. Gayunpaman, dahil mayroon siyang bargaining chip, bigla siyang nabawasan ang takot. Ang isa pang pirata ay sumigaw sa malayo, at ang mga lalaki sa barko ay mabilis na ipinadala. Ang kanilang sinanay na pagtugon ay naghatid ng isang walang awa na layuning pumatay habang ang hindi mabilang na mga muzzle ay malapit ng tumutok kay Nicole. Kabanata 276. Magkano siya? Sa sandaling iyon ng paghaharap, nagbago ang sitwasyon. Ang maitim na ulap ay nakabitin ng husto sa ibabaw ng dagat, at ang tila pambihirang kalmado sa kabila ng bagyo. Tila inilarawan nito ang matinding sitwasyon na malapit ng mangyari. Sa patay na katahimikan ng standoff, ang malamig at mabigat na kapaligiran ay lubhang tense at delikado, na parang anumang oras ay magsisimula ang isang putok ng baril. Ang mga ito ay sinanay na mga pirata na pumatay ng hindi kumukurap. Si Nicole ay isang survivor lamang na napadpad dito. Gayunpaman, wala siyang kahit katiting na takot, at hindi nang inag ang kanyang mga kamay na may hawak ng baril. Itinutok niya ang baril sa pirata na inaapakan niya para masiguradong hindi ito maglakas loob na makipagpunyagi. Pagangat ng kanyang mga mata, tiningnan niya ang 12 ng mga baril na nakatutok sa kanyang sarili ng may matatag at maayos na tingin. Sobrang puti ng mukha ni Nathaniel nang makita itong scene. Hindi napigilan ng kanyang mga paa na manhid nang hindi sinasadyang bumagsak sa lupa. Sinulyapan siya ni Nicole at bumulong sa boses na hindi naririnig ng mga pirata. Huwag kang matakot. Tumayo ka sa likod ko. Kapag narinig mo ang putok ng baril, tumalikod ka at tumakbo, at huwag kang lumingon. Nasa likuran nila ang gubat. Mas malaki ang tsansa nilang makatakas doon. Natigilan si Nathaniel. Isa siyang explorer. Anong mga panganib ang hindi niya naranasan? Nalampasan niya ang walang katapusang mga paghihirap na dala ng kalikasan, tulad ng walang pagkain, walang tubig, at walang apoy. Inaatake man ito ng mga katutubo, nahuhulog sa bangin, o ninakawan sa dagat ng mga pirata, naranasan na ni Nathaniel ang lahat noon. Gayunpaman, sa ngayon, natatakot siya. Nanginginig siya sa nakakatakot na takot. Ito ay isang nakalulungkot na pakiramdam ng nalalapit na kamatayan na nagpamanhid ng kanyang anit at ang kanyang mga paa ay nanlamig. Ang mga tao ay palaging natatakot at walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Kahit ang Hollywood ay hindi makakapag-film ng ganoong eksena. Gayunpaman, ano ang sinabi ng maaliwalas at melodramatikong babaeng ito? Huwag kang matakot. Tumayo sa likod niya. Huwag kang lumingon. Nagnganga ang mga ngipin ni Nathaniel at matigas na tumayo, unti-unting pinipigilan ang gulat sa kanyang mga mata. Paano niya hahayaang tumayo ang isang babae sa harapan niya? Hindi ako tatakbo. I told you that I'll protect you. Bagamat casual lang ang pagkakasabi niya noon, naalala pa rin niya ang pangakong iyon. Gusto ni Nicole na tumakbo siya para kahit isa sa kanila ay makaligtas. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, ang pirata sa kabilang panig ay naiinip na tumahol ng isang utos. Pag may pagkakataon, barilin. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Nicole habang nagmumura sa kanyang puso. Ang lalaking ito sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi dapat isang mahalagang figure. Kung hindi, ang mga pirata ay hindi magiging walang malasakit sa kanyang kapakanan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matibay na hangarin sa pagpatay sa mga galaw ng mga pirata na iyon sa tapat nila. May napansin siyang bigla sa peripheral vision niya. Ilang dosenang metro sa kanilang kaliwa ay isang bahura na magsisilbing isang magandang lugar upang magtago. Kapag nagsimula na ang laban, hindi na siya magkakaroon ng maraming bala na may baril sa kanyang mga kamay. Ang kabilang panig ay maraming tao, at ang tsansa ni Nicole na manalo ay maliit sa wala. Gaano katagal sila makakatigil? Alinmang paraan, siguradong matatalo siya. Teka. Huminga ng malalim si Nicole at kinausap sila. Mag-negotiate tayo. Ang pirata sa tapat niya ay uhaw sa dugo at galit na galit. Siya ay mukhang wala sa mood para sa negosasyon sa lahat. Ang lamig ay tumagos sa hangin, na nakakatakot at nakakatakot. Nicole continued, "State your terms. I crash-landed here and didn't come here of our own accord. We don't have any conflicts of interest, so let us go. Just state your price." Ang lalaki ay tumingin kay Nicole nang may paghamak, ang kanyang mabangis na mukha ay malungkot at galit. Maglagay ng presyo. Magkano sa tingin mo ang halaga mo?
Magsasalita pa lang sana si Nicole nang biglang bumangon ang lalaking nakaipit sa lupa. Humiwalay siya at lumaban, ibinaba ang kanyang mga kamao kay Nicole. Napilitan siyang umatras ng 2 hakbang at sinamantala ang pagkakataon na sipin si Nathaniel sa kabilang bahagi ng bahura. Ano ito? Paano ako lalaitin ng babae? Bilisan mo, barilin mo. Utos ng bahagyang mas maikli at payat na pirata. Sa mga salitang iyon, nag-react si Nicole kasabay ng mga putok. Agad siyang yumuko at mabilis na nagtago sa likod ng mas mababang bahura. Bang bang bang. Hindi mabilang na mga bala ang sumugod sa kanya, ang tunog ay tumatagos sa kalangitan. Nabasag ang mga bala sa bahura, at ang mga ligaw na bala ay dumaan sa kanyang mga tainga. Umakyat ang kanyang dugo, ngunit nanlamig ang kanyang katawan, at namamanhid ang kanyang anit. Ang kamatayan ay napakalapit sa kanya. Chapter 277. Aalisin ko siya. Sa gitna ng granazo ng bala, biglang naalala ni Nicole ang pag-atake ng terorista sa mga lansangan sa ibang bansa, 4 na taon na ang nakararaan. Ang orihinal na mapayapa at romantikong mga lansangan ay biglang binomba ng mga terorista. Inatake nila ang hindi mabilang na mga sibilyan, at si Nicole ay nagmamadaling lumabas sa ligtas na silid upang iligtas ang isang 3 taong gulang na bata na ang mga magulang ay namatay sa pinangyarihan. Sumabog ang bomba sa tabi niya. Kahit gaano pa siya kabilis, hindi siya makatakas. Si Nicole at ang bata ay itinapon sa hangin sa pamamagitan ng pagsabog at malapit ng maging kumpi ng kanyan. Sa sumunod na segundo, isang matangkad at malakas na lalaki ang sumangga sa kanyang katawan. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Nicole si Eric Ferguson. Mula sa sandaling iyon, utang niya sa kanya ang kanyang buhay. Nakasuot siya ng unipormeng militar ng Medi Anayas, at ang kanyang likod ay may mantsa ng dugo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay bakal at kalmado. Nang makita niyang ligtas na si Nicole at ang bata, agad siyang umalis para iligtas ang susunod na tao at tinulungan ang lokal na pulis na mahuli ang marami sa mga tumatakas na terorista. Dahil sa pag-ataking iyon, target ng mga terorista si Eric Ferguson, isang sundalo ng Medi Anya. Masyadong mabilis ang paghihiganti. Sa pangalawang pagkakataon na nakilala niya ito, nasa isang underground fight club ito. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nakapalibot kay Eric. Puno siya ng dugo at puno ng mga sugat, at tila nasa hangganan na ng kanyang kamalayan. Pagkatayo pa lang niya, brutal na siyang aatakehin at itatapon sa lupa. Gusto nilang patayin siya. Labis na hindi nasisiyahan ang mga manunood, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagprotesta. Sa dilim, may tumawa ng baliw. Look at this self-righteous Medianian. You think you're a hero. Isa ka lang mayabang na tanga. Ha 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 ha. What a show. Ituloy mo ang laban kung kaya mo. Well, basta may maglalabas sa'yo, o hanggat makawalk out ka ng buhay, hahayaan ka namin. Ha ha ha. Sigurado sila na walang maglalakas loob na makialam. Pero narinig ito ni Nicole. Sa dilim, walang nag-abalang pansinin ang isang babae. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at inatake ang pandiya ng mga mandirigma sa pinakamabilis niyang makakaya. Napahiyaw sila ng masama, at sa isang iglap ay nagbago ang sitwasyon. Hinawakan ni Nicole si Eric sa kanyang mga balikat at inilayo siya ng hakbang-hakbang sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Nang bumukas ang malaking pinto sa harapan nila, tumagos ang liwanag mula sa labas at tumagos sa kadiliman. Nawalan na ng malay si Eric nang ibigay siya ni Nicole sa mga kasama. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nabayaran na niya ang utang niya sa kanya. Lumabo ang mga mata ni Nicole. Hindi niya alam kung bakit naisip niya si Eric sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Hindi niya siguro malalaman na nagkita na sila bago pa man sila ikasal. Nahulog ang loob niya sa kanya ng mas maaga kaysa sa inaakala niya. Ang mga bala ay umihip sa paligid. Ang malamig na hangin ng dagat ay umuungol, at ang sitwasyon ay naging hindi na maibabalik. Bawat segundo ay puno ng panganib. Nathaniel saw her space out and shouted at her, Nicole, magtago ka na lang. Bang bang bang, walang tigil ang putok ng baril. Ang nahugot na tagumpay ay parang pagpapahirap, na nagpaparamdam sa kanya na ang bawat segundo ng buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Pumikit si Nicole at huminga ng malalim. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang baril sa kanyang kamay. Ang kasabihan. Mamatay man siya, mamamatay siya sa pakikipaglaban.
Bigla siyang tumalikod, umakyat mula sa ilalim ng bahura, at lumipat upang makahanap ng angkop na lugar. Pagkatapos, nagpaputok siya ng walang pag-aalinlangan. Bang! Sigurado si Nicole na ang putok na pinaputok niya ay tiyak na tumama sa balikat ng isa sa mga lalaki. Iba siya sa kanila. Hindi siya papatay ng sinuman dahil siya ay pigil at mapagmataas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong natutong mag-shoot ng propesyonal. Ang ganting atake ni Nicole ay lalong nagpagalit sa mga pirata, na nagdulot ng mas matinding paghampas. Ang mga bala ay tumagos sa kanyang tagiliran na kasing dali ng ulan. Hindi siya nang ahas na gamitin ang lahat ng kanyang mga bala ng sabay-sabay. Sinukat ni Nicole kung gaano siya katagal. 1 minuto. O 2 minuto. Malapit nang matapos ang buhay niya. Nagmura si Nathaniel sa kanila, mas lalo siyang napasigaw, inalis ang atensyon ng mga pirata sa kanya. Binigyan siya ni Nicole ng isang maputlang ngiti at walang pag-aalinlangan na hinatak ang gatilyo. Bang! Sinabayan pa ito ng nakakatusok na hiyaw. Ang pangalawang putok ay tumama sa binti ng isang pirata na malapit ng tumalon. Ang kanilang galit ay dumating na may kasamang paghihiganti. Nagkalat sila sa paligid, bumaril mula sa lahat ng panig. Walang paraan palabas. Alam ni Nicole na ang naghihintay sa kanila ay hindi maiiwasang kamatayan. Tumigil sa pagmumura si Nathaniel at ibinaling ang ulo para purihin siya. Ang galing mo, Nikki. Ang talino at kakayahan mo ang sumalubong sa kagandahan mo. Kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi niya nakakalimutang sipsipin siya. Isang ngiti lang, isang malungkot na ngiti ang itinugon ni Nicole. Hindi, higit na umaasa pa rin ako sa kagandahan ko. Habang pinipindot ni Nicole ang gatilyo sa pangatlong beses, isang mahinang click lang ang narinig. Kabanata 278. Narinig niya siyang dumating. Pumikit si Nicole. Malinaw na gusto niyang umiyak, ngunit walang luhang pamatak. Naisip niya ito ng maraming beses. Marami siyang gustong sabihin bago siya mamatay, ngunit sa ngayon, blanko ang kanyang isip. Ang mga pira-pirasong bahura sa tabi niya na naputol ay kumamaw sa kanyang kamay, dahilan para tumulo ito ng dugo. Ang mga luma at bagong sugat ay naghalo, napakasama na ang orihinal na anyo nito ay hindi makita. Ang mga yabag sa harap nila ay parang galing sa Grim Reaper. Kung may isang bala lang na natitira, itatago niya sana ito para sa sarili niya. Nakita niya ang itim ng nguso ng baril mula sa gilid ng kanyang mga mata, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Biglang may umalangaw-ngaw na tunog sa hangin, papalapit ng napakabilis mula sa malayo. Ito ay 12 ng mga higanteng helicopter na nakahover ng makapal sa itaas, na sumasakop sa kalangitan. Tumigil ang putok ng mga pirata. Napagtanto nila na ang panganib sa sandaling ito ay hindi nakasalalay sa babae. Sa halip, ito ay ang biglaang paglitaw ng mga higanteng helicopter na ito. Mabilis na bumaling ang kanilang mga muzzle sa kanilang bagong target. Ang mga higanteng helicopter ay pininturahan sa military camouflage, at bawat isa ay puno ng mga tao. Ang bandila ng Medianian. Sa mga ensayo na paggalaw, ang mga sundalo ay dumausdas pababa sa nakasabit na hagdan gamit ang kanilang mga rifle at mabilis na pinalibutan ang 12 ng mga pirata sa ibaba. Mabilis na bumaliktad ang sitwasyon. Ang mahusay na sinanay na mga tropa ay nagdala ng napakagandang aura habang papalapit sila kay Nicole. Walang lakas si Nicole na makita kung sino ang mga taong iyon, ngunit narinig niya ang gulat na sigaw ni Nathaniel. Eric. Tito Eric. Ako po ang paborito mong pamangkin. Oh, ito ay Eric Ferguson. Nandito siya. Pilit na idinilat ni Nicole ang kanyang mga mata. Nakita niya ang dalampasigan sa kanyang harapan at ang higanteng helicopter na pinakamalapit sa kanya. Nakasuot ng itim na trench coat ang lalaki. Ang kanyang figure ay matangkad at maganda ang pangangatawan, at ang kanyang mga mata ay napakalamig. Bumaba siya mula sa nakasabit na hagdan na nasa likod niya ang lumaragasang dagat at nasa itaas niya ang higanteng helicopter habang may hawak siyang baril sa kanang kamay. Kahit na humarap sa mga pirata at panganib sa likod ni Nicole, naglakad pa rin ito patungo sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ang lalaking nasa harapan niya ay tila mas mababa sa kanyang karaniwang kakisigan at dignidad. Ang kanyang hindi napigil ang mga mata ay napuno ng kabaliwan at layuning pumatay. Si Nicole ay nasa ulirat nang magsimulang mag-overlap ang mga imahe.
Para bang nakita niya ang kanyang bayani mula sa mga lansangan ng ibang bansa. Gayunpaman, ang lakas ng kanyang buong katawan ay naubos, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumabo. Nang buhatin siya nito at nakita ang tama ng baril sa kanyang dibdib, sinigaw niya ang pangalan nito sa paus na boses. Naisip ni Nicole sa sarili, kahit si Eric Ferguson ay kaya niyang makaramdam ng sobrang pagkabalisa. Sa sumunod na segundo, tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Nagkaroon ng biglaang pagbabago sa presyon ng hangin dahil sa mainit at malamig na hangin na nagbabanggaan. Matindi at komprontasyon ang labanan. Ang magkabilang panig ay walang kompromiso. Hindi sila nagpakita ng awa tulad ni Nicole, na nagpahalaga sa buhay ng tao. Ang mga taong dinala ni Eric ay sanay sa mga larangan ng digmaan. Ang maigting na sitwasyong ito ay nagpasigla lamang sa kanilang pagnanais para sa tagumpay. Kinuha ni Kay si Nicole mula sa mga braso ni Eric at bumalik sa helicopter. Ilang araw pa lang ang lumipas pero kasinggan ng balahibo niya. Nakatayo doon si Eric, nakatingin sa isang pirata na medyo mas maikli at mas payat kaysa sa iba. Nagalit ang pirata nang makitang dinadala ang babae. Nakilala siya ng matatalas na mata ni Eric. Ito ay ang kapitan ng mga pirata. David, matatakot mo ang babae ko kapag ginawa mo ito sa kanya. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Eric. Ang kapitan ng pirata ay tinapakan ni Nicole at ginawang bihag. Sa sobrang pagpapahiya nito sa kanya, paano siya madaling bitawan? Naghi-hysterical siya sa galit habang nagngangalit ang mga ngipin. Muntik na niyang bulabugin ang utak ko. Malamig at delikado ang kurbada ng labi ni Eric. Ganun ba? Kung ganun karapat-dapat ka. Nakakainsulto, walang kabuluhan, pababa. Nakakamangha talaga ang babae ko. Galit na tinutukan siya ng baril ng kapitan ng pirata. I spared you a few years ago, and you dare to come back. Oo naman. Nagharap ang dalawang panig at tumangging gumalaw. Hinampas sila ng simoy ng dagat. Nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng magkabilang panig, at malapit na ang paghaharap. Ang mga pirata ay isang panig na pinigilan si Nicole sa labanan kanina dahil walang kapangyarihan si Nicole na lumaban. Gayunpaman, mas maraming tauhan si Eric ngayon, at lahat sila ay mga sanay na sundalo. Kumpleto sila sa mga armas, kaya hindi naging madali ang mga tauhan ng pirata. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang manindigan. Pare-pareho silang pinagtagpo. Nabaluktot ang mabangis na mukha ng pirata habang naninangkit ang malalawin niyang mga mata. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na iligpit ang kanilang mga baril. Para sa kapakanan ng kanilang mga interes, maaari lamang silang makipag-ayos. Ferguson, mag-usap tayo. Kung hindi, kahit manalo ka, hindi ka makakalabas sa bansa. Sinaktan ng babaeng iyon ang dalawa kong kapatid, kaya kailangan kong makaganti sa kanya. Natahimik si Eric ng ilang segundo bago tumawa. Oo naman. Sabihin ang iyong presyo. Ang pirata ay ngumisi, walang ingat at ligaw, pagkatapos ay pinalawak ang 5 daliri. Tinuro rin niya si Nathaniel na nagtatago sa likod ng bahura. And that wimp. Double for both. Sumulyap si Eric sa kanya at nagsalita sa malamig na tono. Wala siyang kwenta. Kabanata 279. Siya ang taong nagligtas sa iyo. Bago lumipad ang higanteng helicopter, tumayo si Eric dito, nakaharap sa malamig na simoy ng hangin at nakatingin sa kapitan ng pirata sa ibaba. Malinaw at malamig niyang binigkas ang mga salita, $15 bilyong, 3 beses ng halagang hiniling mo, ay nai-wire sa iyong account. Ang isang tao ay nagkakahalaga ng $5 bilyong, ngunit nagbigay siya ng halaga ng 3 tao. Ito ay hindi isang ordinaryong uri ng pagkabukas palad. Labis na nagulat ang kapitan ng pirata, at ang kanyang maitim na malalawin na mga mata ay biglang kumislap na may matako ng ngiti. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Gayunpaman, sa susunod na segundo. Bang! Sa tunog ng putok ng baril, tumigas ang ngiti ng kapitan ng pirata na bahagyang mas maikli at manipis. Gulat na gulat ang tingin ng lahat habang umaagos ang dugo mula sa sugat sa kanyang dibdib. Insusiyant ang ugali ni Eric. Wala siyang pakialam kung ang hakbang na ito ay magagalit sa mga pirata o hindi. Ang kanyang walang pakialam na mga mata ay malamig at madilim. Ibinaba ni Eric ang baril at tumingin sa kapitan ng pirata. Malamig ang boses niya. Ang bala na ito ay libre para sa iyo. Walang pwedeng kumitil sa buhay ni Nicole.
Kailangang may magbayad nito para sa bala sa kanyang dibdib. 3 tao, kabilang ang kapitan ng pirata, para sa 15 bilyong dolyar. Wala na, walang kulang. Dahil sa shot na ito, muling naging tense ang nakaka-relax na sitwasyon. Mukha namang kinakabahan at puyat ang lahat habang muling itinaas ang kanilang mga sandata. Gayunpaman, ang mga sandata at lakas ng tauhan ng pirata ay hindi maihahambing sa mga dala ni Eric. Mahigit sa 12 higanteng helicopter ang lumipad sa kalangitan, na nakapalibot sa kanila. Tinakpan ng maitim na anino ang kalangitan, at binalot ng makapal na hangin ang buong isla. Kahit gaano pa kaatubiling ang mga pirata, napapanood lang nila ang pagkawala ng mga helicopter ni Eric sa paningin. 2,000 nautical miles ang layo, ang malaking barko ay umalog sa dagat, at si Nicole ay hindi nakatulog ng maayos. Sa isip niya, nagtatago pa siya sa pag-atake ng mga pirata. Parang hindi mabilang na mga bala ang lumilipad pa sa itaas. Sa ilalim ng ulan ng mga bala, patuloy siyang tumatakbo at tumatakbo ng walang katapusan. Bigla siyang nawalan ng natapakan at nahulog sa bangin. Nanginginig siya at nagising na may kaba. Gayunpaman, ang kanyang ulo ay napakamot, at siya ay nasa isang estado ng semi-consciousness. Hindi niya napigilan ang matinding antok. Malabo, narinig niya ang isang hindi pamilyar na boses na nagsasalita sa labas. Eric, your girl's pretty awesome. Kahit sa ilalim ng ganitong delikadong sitwasyon, naglakas loob siyang itutok ang baril sa mga pirata. Nasugatan pa niya ang 2 sa kanila. Kung hindi dahil sa sinabi ng piratang captain na si David at ng iyong pamangkin, ako. Hindi maniniwala na. Talagang kahanga-hanga siya. Ang mga labi ni Eric ay pumulupot sa isang hindi mahahalatang arko. Siya ay palaging ganito katapang. Hindi katangian ni Nicole ang humingi ng awa sa kanyang mga tuhod. Noong pinakialaman ang kanyang sasakyan, hindi umiyak ang una niyang reaksyon, at nang harapin niya ang mga tulisang inupahan ni Chloe Snyder, hindi man lang siya nagpatinag sa takot. Alam ni Eric na si Nicole ay isang matapang at mapagmataas na babae na may courage in her bones. Gayunpaman, iyon ay naging isang mabangis na sitwasyon. Kung hindi pa siya dumating sa oras at namatay talaga ang kanyang Nicole sa ulan ng mga bala, hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang magiging hitsura ng eksena. Kung iyon ang kaso, mas gugustuhin niyang hindi siya gaanong matapang. Nakita ng doktor ng militar na malabo ang tingin ni Eric at biglang may naisip. Hindi mo ba naiisip na kamukha niya yung babaeng yon? Yung nagligtas sa'yo nung binugbog ka ng mga manlalaban sa ibang bansa bago mawala. May nakita akong picture kanina. Kamukha niya talaga yung babaeng yon. Ang doktor ng militar ay nagmamadaling hanapin ang larawan, hindi napansin na pumuti na ang mukha ni Eric. Ang mga halimaw na alon ng mga emosyon ay lumundag sa kanyang mga mata. Agad na napatahimik ang maingay na boses. Napakamot ng tenga si Nicole sa pag-aakalang ang ingay sa labas ay galing sa panaginip, sa kamuling nawalan ng malay ng tumahimik na. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakoma, pero pakiramdam niya ay may humawak sa kamay niya sa buong oras. Ang mga kamay ay magaspang ngunit mainit, at ang tao ay patuloy na nagdadaldal. Gayunpaman, hindi narinig ni Nicole ang sinasabi. Sa deck, ang mga alon ay patuloy na bumagsak sa mga gilid ng barko, at ang paglubog ng araw ay nakakalat sa maulap na dagat. Takip silim na noon. Ang malaking barko ay bumiyahe ng buong bilis sa halos 10 araw at babalik sa Medianya sa pinakamaikling panahon na posible. Wala pang 2 araw ang natitira. Hinawakan ni Maverick si Tiger, ninanamnam ang tanawin na may kasamang bote ng sparkling na tubig. Nang makarinig ng mabibigat na yabag mula sa likuran ay hindi na siya lumingon dahil sanay na siya. Don't worry too much, Mr. Ferguson. Sabi ng doktor okay lang si Nicole. Tumama lang sa balikat niya ang bala. Malaki ang pinayat ni Eric nitong mga nakaraang araw, at mas malamig pa ang aura ng kanyang katawan. Malaki rin ang ipinagbago ng ugali ni Maverick kay Eric. Kabanata 280. Sana siya naman. Naalala ni Maverick ang sandaling sumakay si Eric sa helicopter, hinawakan niya ang walang malay at duguan si Nicole at tumanggi siyang bitawan. Napakatahimik pa niya. Napuno ang helicopter ng mga kaibigan ni Eric sa hukbo. Nang makita nila ang eksenang ito, laking gulat nila na nawalan sila ng salita. Sa kabutihang palad, ang isa sa kanila, si Jackson, ay isang doktor ng militar.
Nagsagawa siya ng pangunang lunas at inoperahan siya pagkarating nila sa cruise ship. Sa panahon ng operasyon, naobserbahan ni Eric ang buong proseso. Walang kurap niyang tinitigan ang mukha ni Nicole na para bang natatakot na panaginip lang ang lahat ng ito. Nang alisin ni Jackson ang bala, mas kinabahan si Eric kaysa kanino man. Puno ng pawis ang tensyon na dun niyang mukha, pero walang nakakaalam kung sa galit o lungkot. Nang matapos ang operasyon, malamig na ngumiti si Jackson at tumingin kay Eric. I've never performed such an annoying surgery before. Every time I made a cut, parang gusto mo akong kainin ng buhay. Gusto mo bang saksakin ako ng ilang beses bilang paghihiganti? Tahimik na tinitigan siya ni Eric na may dugong mga mata. Umalis si Jackson na tulala. Kung hindi lang maganda ang relasyon nila, na-fall out na siya kay Eric. Si Maverick ay nakatingin sa gilid. Ang ginawa ni Eric ay hindi nagbigay sa kanya ng dahilan para patuloy na puntiryahin ang taong nagligtas sa kanyang kapatid. Nakipagkompetensya si Kai kay Eric kung sino ang mag-aalaga kay Nicole. Umaasa sa kanyang kalamangan sa mga numero, pinalayas ni Eric si Kai sa bawat oras, na pinagalit niya ng labis na sinumpa niya ang isang bagyo. Si Maverick lang ang hindi napigilan ni Eric na lapitan si Nicole. Iyon ay dahil alam niyang mas malalim ang nararamdaman ni Eric para kay Nicole kaysa sa iniisip ng sinuman. Nakatayo si Eric sa deck na may masalimuot na tingin. Hawak-hawak niya sa kamay ang litratong kuha ng isang dumaraan sa mga lansangan sa ibang bansa. Puti ang mga daliri niya sa sobrang pagkurot nito. Marahil ay masyadong nakakagulat ang eksenang ito, kaya itinago ito ng photographer sa dingding ng kafe sa tapat ng Underground Fight Club. Sa isip-isip niya, isang babaeng nakatalikod lang ang naalala niya, na dinala siya sa malalaking gate na malapalasyo. Ang sinag ng araw na tumagos sa kadiliman ang nagpabuhay sa kanya. Sa larawan, ito ay ang harapang bahagi ng babae. Ang magandang pulang damit ay nagmukhang marangal at maliwanag. Gayunpaman, ang kadiliman sa likod niya ay tumakip sa kanyang likuran. Sa likod niya, si Eric ay walang malay at puno ng dugo, mukhang kahabag-habag gaya ng dati. Sa kabila noon, mukhang determinado siya nang ilabas niya siya sa Underground Fight Club, at ang bawat hakbang niya ay partikular na matatag. Nang makita ni Eric ang larawan, nagulat at namula ang kanyang mga mata. Kagitingan at ningning ang magkakaugnay sa babaeng ito. Kilala niya ba talaga siya? Si Nicole ba talaga ang nasa picture? Ang kanyang boses ay paos, malambing, at magnetic. Binigyan siya ni Maverick ng patagilid na tingin. Sa isang malabong titig, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti. Nais mo bang ito ay siya, Mr. Ferguson? Ang mga labi ni Eric ay idiniin sa isang manipis na linya. Napakaraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Ito ay isang lubos na gulo. Bakit siya nandoon? Bakit siya ang babaeng naglabas sa akin? Bakit hindi niya ito binanggit dati? Hindi mahanap ni Eric ang sagot, ngunit tila nadama niya na ang sagot ay mas mabigat kaysa sa kanyang buhay. Ibinuka niya ang tuyong bibig, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay narinig niyang sumigaw si Kai mula sa loob. Gising na si Nicole. Nasaan ang doktor? Nanlamig ang katawan ni Eric. Nang hindi nag-iisip ng kung ano-ano, dali-dali siyang pumasok. Bahagyang napangiti si Maverick habang hinahaplos ang balahibo ni Tiger at dahan-dahan at maluwag na naglakad papasok. Komportableng ipinikit ni Tiger ang mga mata nito at nakapatong sa mga bisig ni Maverick. Ayaw ni Mama sa kanya. Ayaw siyang makita ni Mama paggising niya. Si Eric Ferguson ay isang douchebag. Tinapik-tapik ni Maverick si Tiger. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Bigla siyang may naalala at sinabing, "Oh, pinalitan ni Molly ang program mo na ikinamuhi mo sa kanya. Let me change it back."